para lang mabuntis. Ibinuhos ko ang lahat. Buntis ako. Chen Mo. Tama nga ako, nagtataksil siya. 5 taon ng pagsasama, 3 taon na sumusubok magkaanak. Walang katapusang mapapait na gamot ang nilunok ko ng sunod-sunod. Tiniis ko ang lahat ng panlalait at bulong-bulungan ng ibang tao. Pero 4 na salita lang ang nakuha ko bilang kapalit. Buntis ako. Napakatanga ko. Nananiwala at nabulag ako sa bula ng pagmamahal na ginawa mo. Naging tapat ako sa iyo palagi, malaya mong natingnan ang cellphone ko kahit kailan. Wala akong itinatago sa iyo. Huwag na. Tiwala ako sa iyo. Ngayon. Oras na para magising sa katotohanan. Pumunta ka sa bahay. Wala ang asawa ko ngayong gabi. Ma. Halika na po rito. Dito sa bahay, may napakalaking magandang balita. Chen Mo. Ngayong araw, sa harap ng lahat ng tao. Ibubunyag ko ang lahat ng baho mo at huhuberin kita ng maskara. Ching ching. Pakikuha naman ang tuwalya ko. Nakalimutan ko kasing dalhin. Ching ching. Gusto mong maghamon, ha? Munting sinta. Sige. Ihahanda ko ang entablado para sa iyo. Para magkasama-sama kayo ng ginan ko rito. Para malasap niya ng husto. Ang iskandalong ginawa ninyong dalawa. Su Ching. Bakit ganyan ang suot mo? At ang kapal pa ng makeup mo? Lalabas ka ba? Hindi. May hinihintay ako. Ngayong gabi, may darating na espesyal na bisita, dito sa bahay natin. Magiging masaya at makulay ang gabi. Iniisip mo ba, na nag-iinarte na naman ako ng walang dahilan, para sa iyo? Isang sunod sanyerin lang si Suching, walang kabuhay-buhay, na kailangang laging alagaan, at hinding-hindi makakasabay sa mga hakbang mo. Isang simpleng may bahay. Pero hindi mo alam, na ngayong gabi, makikita mo ang isang, ibang-ibang Suching. Nandyan na sila. Sino ba yan? Gabi na ah. Siguro si mama yan. Pinapanta ko po siya rito. Bakit mo siya pinapanta? Hindi ba sinabi ko na sa iyo, na huwag mo nang abalahin si mama? Hindi ba pwedeng bukas na lang yan pag-usapan? Hindi na po makakapaghintay. Ang magandang balitang ito, ay dapat i-anunsyo ngayong gabi. Ching Ching, congratulations. Sabi ko na nga ba, bilib talaga ako sa galing ng anak ko. Heto at buntis ka na sa wakas. Halika, hayaan mong pagmasdan ka ng maigi ni mama. Halika rito. Tingnan mo, ipinagbili kita ng pinakamahal na bird's nest at sea cucumber. Kailangan mong palakasin ng husto ang katawan mo, para mabigyan mo ako ng isang malusog na apo. Halika, maupo ka na, dali. Ay, napakabuti naman. Ma. Ano pong pinag-uusapan ninyo? Sinong buntis? Ay, nagmamaang-maangan pa siya. Hindi ba't sinabi na ni Suching sa group chat, na may napakalaking magandang balita, siguradong pagbubuntis na yan. Bukod dito, ano pa bang mas mahalaga kaysa rito? Ma, huwag po muna kayong magmadali. Totoo ang magandang balita, pero hindi yun ang iniisip ninyo. Kung hindi yun, ano pala? Linawin mo nga, Suching, ano ba talagang balak mo? Sabihin mo na kung ano yun, ma. Magkakaroon ng 2 magandang balita ang pamilya natin. 2 balita. Anong 2 balita yan? Ma. Ang unang magandang balita, ay ang pamilya Chen. Ay magkakaroon na ng bagong miyembro. Ay, sabi ko na nga ba? At ang pangalawa naman, ay magdidiborsyo na kami ni Chen Mo. Dog. Ang pangalawang balita, ay makikipaghiwalay na ako kay Chen Mo. Hi. Hiwalayan. Suching, nababaliw ka na ba? Maayos naman ang lahat. Bakit kailangang makipaghiwalay? Ang Chen Mo namin, saan ba siya nagkamali sa iyo? Sasabihin mo lang na hiwalay na agad. Gusto mo bang ang mga kapitbahay ay pagtawanan tayong lahat? Saan siya nagkamali sa akin? Ito.
Tanungin ninyo ng mabuti ang anak ninyo. Anak, ano ba talagang nangyayari rito? Ma, hindi ko po alam. Wala akong ginagawang masama. Hindi kailanman nagbago ang puso ko. Talaga ba? Eh di ba sa cellphone mo, kapag narinig yan ni Secretary Lin, siguradong masasaktan siya ng husto. Ano bang balak mo? Anong balak ko? Gusto ko lang ipakita kay mama, kung paano niya dinala sa pamilya Chen, ang dalawang balitang ito. Lin. Lin Wan. Siya ang sekretarya ni Chen Mo, at siya ang magbibigay sa pamilya Chen, ng bagong miyembro. Isang munting anghel, ano? Chen Mo, ganyan ba ang itinuro ko sa iyo? Ang ganitong kaiyahiyang gawain, ay nakarating pa talaga sa akin, at nakabuntis ka pa. Gusto mo bang ang buong pamilya Chen, ay kutsain at pag-usapan ng mga tao? Wala akong anak na katulad mo, ma, hindi po totoo yan. Para lang magkaanak kayo ni Suching. Ilang mapapait na gamot ang ininom niya. Gaano karaming hirap ang tiniis niya. Hindi mo ba alam yan sa loob mo? Ngayon, talagang nagawa mo pang buntisin ang babae mo sa labas. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang niya ang lahat, para lang makipaghiwalay sa akin. Gumagamit siya ng ganitong maruming paraan. Para siraan ako, ang mga chat record na ito, ay mga edited na screenshot lang kung saan-saan. Suching, gusto mo na naman bang sirain ang reputasyon ko? Tingin ko, ikaw ang may lalaki sa labas, kaya gusto mong makuha ang lahat ng ari-arian natin. Suching, napakasama ng ugali mo. Suching, hindi naman siguro totoo ang mga sinasabi ni Chen Mo, di ba? Ikaw yata itong nambabaligtad. Nakikita ko naman kung gaano kabuti ang anak ko sa iyo. Saksi ako sa lahat. Pero ikaw, itong mga edited na screenshot na ito, Chen Mo, nakalimutan mo na ba? Sa cellphone mo, nakarehistro ang fingerprint ko, ang mga chat record, kitang-kita at napakalinaw. Nay, kung hindi po kayo naniniwala, tawagan niyo po si Lin Wan. Tanungin niyo siya kung paano siya nabuntis ng anak ng pamilya Chen. Sige, tatawag ako ngayon din. Gusto ko ring malaman kung sino sa inyong dalawa ang nagsisinungaling. Nay, wag niyo pong tawagan. Ikaw. Totoo ba talaga ang lahat? Nay, makinig po kayo. Hating gabi na. Hindi magandang tawagan ang isang dalagang tulad niya. Baka kung ano pang isipin ng ibang tao sa kanya. Paano na lang siya haharap sa publiko? At saka, puro lang naman ito gawa-gawang gulo. May punto rin naman ang sinabi mo. Chen Mo, napakahusay mo talagang umarte. Kung hindi ko lang alam ang totoo, baka naniwala na rin ako sa mga palusot mo. Dahil ayaw mong tumawag. Papuntahin na lang natin siya rito para makita natin. Sa tingin ko, 1 minuto na lang at darating na siya. Anong sabi mo? Sinong darating? Ang buntis mong sekretarya. 1 minuto na lang. At nasa tapat na siya ng pinto. Oh, nandito na siya. Tingnan mo. Sorpresa. Heto na siya, kumatok na sa pinto natin. Ate Su. Pasensya na po, maling bahay yata ang napuntahan ko. Teka lang, Sekretarya Lin. Nandito ka na rin lang, huwag ka munang umalis. Chen Mo. Hindi mo ba ipapaliwanag kay nanay ito? Ang kapal ng mukha mong babae ka. Ikaw pala ang tumukso sa anak ko. At may lakas ka pa ng loob na pumunta rito. Hindi po ganoon, tita. Ako. Pinapanta ako rito ni Chen Mo. Sabi niya wala raw si Ate Su sa bahay ngayong gabi. Nagagawa mo pang magsinungaling. Ako. Nay. Sekretarya Lin, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Hindi ba't sinabi mo lang kanina na may magandang balita kang iaanunsyo? Narito na ang lahat. Maaari mo nang sabihin, Lin Wan, ipaliwanag mo nang maayos kay nanay, na ang mga mensaheng ito ay biro lang. Hindi ba? Todo tanggi siya kahit huli na sa akto. Siguro ayaw lang ng pamilya Chen na lumaki ang iskandalong ito. Pero kung palalampasin ko ang gabing ito, mawawalan na kami ng pagkakataon ng anak ko. Gustong-gusto ng nanay ni Chen Mo na magkaapo. Baka sakaling lamambat ang puso niya. Tita, patawad po sa inyo. Patawad, Ate Su. Pero tunay kaming nagmamahalan ni Chen Mo. Buntis ako. Anak ito ni Chen Mo. Ikaw na babae ka. Talagang naglakas loob ka pang umamin, ha?
Su Qing, kailangan mo ba talagang guluhin ang pamilyang ito, hanggang sa magkawasak-wasak ang lahat? Diyan ka ba magiging masaya? Ako pa ang magiging masaya. Ikaw ang nagtaksil, ikaw ang nangaliwa, ikaw ang nakabuntis sa ibang babae. Tapos ngayon, ako pa ang sisisihin mo. Kalokohan. Siya ang may kasalanan. Siya ang tumukso sa akin. Su Qing, maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang tanging minahal ko. Ngayong sinasabi mo yan, may silbi pa ba? At sa tingin mo ba? Maniniwala pa ako sa iyo. Kaninong anak ba talaga yang nasa sinapupunan niya? Hindi pa tayo nakasisiguro. Chen Mo, paano mo nagagawang sabihin yan? Ikaw lang ang tanging lalaki sa buhay ko. At sabi mo pa, ako ang pinakamahal mo. Sabi mo makikipaghiwalay ka para pakasalan ako. Tumahimik ka. Kailan ko ba sinabi ang mga bagay na yan? Huwag mo akong baligtarin. Paano mo ito nagagawa? Pumunta ako rito ng buong galit dahil sa dinadala ko. Sabi mo kapag nagkaanak na ako, ipakikilala mo ako sa mga magulang mo, at papakasalan mo ako. Anong anak ko? Hindi ko alam kung kaninong lalaki ang binhing yan. Huwag mo akong lokohin. Nay, wala talaga akong ibang babae. Wala silang anumang matibay na ebidensya laban sa akin. Nay, maniwala po kayo sa akin. Tapos na ba ang palabas na ito? Chen Mo. Sabi mo wala akong ebidensya. Sabi mo hindi ka nakabuntis ng iba. Sabi mo hindi mo anak ang dinadala niya. Ngayon, may lakas ng loob ka ba, na sumumpa sa harap ni nanay, na ang lahat ng sinabi mo kanina, ay ulitin mo muli. Sige nga, kung talagang matapang ka, sumumpa ka sa harap ni nanay, na ang lahat ng sinabi mo kanina, ay handa mong ulitin muli. Sumpa man. Kami ni Linwan ay talagang magkatrabaho lang. Kahit sino sa kumpanya ay pwedeng magtestigo. Siya ang laging humahabol sa akin. Na-set up lang ako. Ikaw. Tama na, Su Qing. Napakabait sa iyo ni Chen Mo. Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Imposible iyan. Ito naman, ay ang mga resibo nyo noong nakaraang buwan. Ang plane tickets at hotel nyo sa isla. 5 araw at 4 na gabi, sa isang king-sized bed. At ito. Ang binili nyo sa Shinkong Place, isang kwintas na Lavia. Nagkakahalaga ng 130,000. Ginamit mo pa ang supplementary card ko. Meron pa rito. 3 buwan na ang nakakalipas. Ginamit mo ang account ng kumpanya, para maglipat sa personal account ni Linwan, ng 500,000. Ang sabi mo sa akin noon. Iyon ay pambayad sa isang mahalagang kliyente, Chen Mo. Ang kliyente, mong ito, mukhang napaka-importante nga talaga. Ikaw. Pinapaimbestigahan mo ako, hindi. Binibilang ko lang. Sa loob ng maraming taon, kung gaano nakalaki ang nawala sa akin dahil sa iyo. Ngayong kumpleto na ang mga ebidensya. Chen Mo, hanggang kailan mo pa balak magpanggap? Akala ko ba isa ka lang? Simpleng may bahay na walang alam sa mundo. Paano mo nagawang planuhin ang lahat ng ito? Nagsisimula pa lang tayo. Ang lahat ng kalokohan mo, isa-isa kong sisingilin ng malinis. Su Qing. Matagal mo na palang alam, pero nanahimik ka lang. Hinintay mo talaga ang araw na ito para hiyain kami, para sirain ang reputasyon ng anak ko. Hindi ba, nanay? Ang ibig niyo bang sabihin, ay dapat magbulag-bulagan lang ako, at masaya pang mag-alaga ng anak niya sa ibang babae. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano man ang problema ninyong mag-asawa, dapat ay pinag-uusapan niyo iyan ng sarilinan. Bakit kailangang ipaalam sa buong mundo? Tingnan mo ang hitsura mo ngayon. Wala kang modo bilang isang asawa. Masyado kang agresibo. Para kang palengkera. Palengkera. Kung ang pagbawi sa mga pag-aari ko ay tinatawag na pagiging palengkera, sige, magiging palengkera ako para sa inyo. Naku naman, Su Qing. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nagkamali nga si Chen Mo. Pero bata pa siya. Sino ba ang hindi nagkakamali? Hindi mo ba siya pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon? Pagkakataon. Noong una, ginamit niya ang pera ng pamilya ko para simulan ang kumpanyang ito. Nang kumita na ng kaunting pera, pagkatapos nyon, minaliit mo na ako bilang isang hamak na asawa, na hindi na pwedeng iharap sa publiko. Ginamit mo ang ating mga ari-arian, para lang magpanatili ng babae sa labas. At ngayon, ang babaeng iyan na dala ang binhi mo, ay naglakas loob pang pumunta rito. Gusto niyo po bang bigyan ko pa siya ng pagkakataon? Totoong nagkamali si Chen Mo. Kaya naman ngayon, kakampi mo ako. Kung wala ang mga ebidensyang ito sa harap nyo, kakampi pa rin ba kayo sa akin? 5 taon na. Nagbitiw ako sa trabaho, at nagpakapagod sa mga gawaing bahay, para lang magkaanak kami. Uminom ako ng hindi mabilang na gamot, at nagpatusok ng napakaraming karayom. Pinabayaan ko ang sarili ko hanggang sa magmukha na akong hindi tao. Pagkakataon. Binigyan ko na siya ng pagkakataon, pero pinahalagahan ba niya? Ngayon, wala nang sino man sa inyo, ang may karapatang pilitin akong patawarin siya.
Chen Mo, ang lahat ng maruruming gawain mo sa mga nakaraang taon, ay nasa kamay ko na. Lahat ng paghihirap at pang-aaping dinanas ko, babawiin ko ng may kasamang interes. Ngayong araw, ang diborsyong ito, ay kailangang matuloy. Chen Mo, ang diborsyong ito, ay desidido na ako. Pag-usapan na natin ang mga kondisyon ng paghihiwalay. Kondisyon. Su Qing. Maglalatag ka ng kondisyon sa anak ko. Sa loob ng maraming taon, ang anak ko ang nagpakapagod magtrabaho sa labas. Ikaw, kahit isang anak ay hindi ka makabuo. Anong karapatan mong maglatag ng kondisyon? Sinasabi ko sa iyo, kung aabot tayo sa ganito, aalis kang walang kahit isang kasing. Ang anak nyo ang nagtaksil. Pero sa akin nyo isinisisi ang lahat. Sige. Dahil dyan, hindi na ako magiging mabait sa inyo, sa pamilya nyo. Walang makakatakas kahit isa. Secretary Lin, ikaw na pala ngayon, ang bida sa pamilya Chen. Dala-dala mo sa sinapupunan ang binhi ng mga Chen. Huwag kang tumambay dyan sa may pinto, baka maaipan ka ng hangin at magkasakit. Tiyak na mag-aalala ng gusto ang biyenan ko. Hindi mo ba siya narinig? Palagi niya akong sinisisi, dahil hindi ako magkaanak. Ching Ching, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mukhang sila, ay talagang mahalaga sa kanila ang batang ito. Kapag nagdiborsyo na si Chen Mo, tiyak na pakakasalan niya ako. Ang batang ito ang aking alas. Pumunta ka muna sa bahay na iyon. Pupuntahan kita mamaya. Su Qing, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sana lang sa oras na iyon, may pera pa siyang matira para buhayin ka. Tama na. Tapos na tayo sa mga taong walang kinalaman. Ngayon, pag-usapan na natin ang totoong pakay. Una sa lahat, ang paalisin akong walang dala, ay imposibleng mangyari. Ngayon, dapat nating pag-usapan ang tungkol sa paghahati ng mga ari-arian. Sandali. Dahil talagang gusto mong ipahiya ang pamilya namin. Hindi na rin ako magtitimpi sa iyo. Sa loob ng maraming taon, ang anak ko lang ang nagtatrabaho para buhayin ang pamilyang ito. Pagdating sa hatian ng ari-arian, dapat ang anak ko ang makakuha ng pinakamalaking bahagi. Ang anak nyo lang pala ang kumikita. Sige. Isa-isahin nating kwentahin ang lahat, para malaman natin kung kanino ba talaga ang perang ito. Ang bilya na tinitirhan nyo ngayon, binayaran iyan ng buo ng tatay ko. Bahagi iyan ng ari-arian ko bago pa tayo ikasal. Kaya ang bahay na ito ay sa akin. At iyong BMW X5 na minamaneho mo, ang tatay ko, noong ika-30 kaarawan ko, ang bumili niyan para sa akin. Nakapangalan din iyan sa akin. Kaya naman, akin din ang sasakyang iyan. Sa nakalipas na mga taon, paunti-unti kang naglilipat ng pera sa akin. Lahat ng iyon ay itinabi ko sa bangko. Sa mga taong iyon, pinalago ko rin ang pera sa pamamagitan ng investments. Umabot na ito sa 3,227,000. May malinaw na bank records ang lahat ng perang ito. Kaya ang halagang ito ay sa akin din. Ano? Anak, hindi ba't sabi mo, lahat ng ito ay kinita ng kumpanya mo? Chen Mo, ipaliwanag mo ng mabuti sa nanay mo. Sa lahat ng taong ito, sino ba talaga ang kumikita para buhayin ang pamilya? At sa ilalim ng pangalan mo, ano pa ba ang natitira? Imposible. Napakalaki ng kumpanya ng anak ko. Paanong mawawalan siya ng pera? Ikaw ba ang may gawa nito? Inilipat mo ang lahat ng ari-arian. Tama, siya nga. Siguradong palihim niyang ginalaw ang mga account ng kumpanya namin, at ninakaw ang pera ng pamilya. Ma, ayaw ko lang po kayong mag-alala, kaya itinago ko ang lahat ng ito sa inyo. Ha? Ang galing mo talaga, Su Qing. Nagawa mo pang magnakaw ng mga ari-arian ng talikuran. Labag sa batas ang ginagawa mo. Alam mo ba iyon? Nanay, bakit parang nagmamadali kayo? Nabaligtarin ako at pagbintangan. Natatakot ba kayo na baka may ilabas akong ebidensya? Nakukonsensya na ba kayo? Ikaw. Ang kumpanya ni Chen Mo. Sa panlabas, mukhang isa itong matatag at malaking kumpanya. Pero simula noong nakaraang buwan, baon na ito sa utang at wala ng pambayad. Isang hungkag na kumpanya na lang iyan ngayon. Sinungaling. Patuloy na tumataas ang presyo ng stocks namin. Napakaganda ng takbo ng negosyo. Ikaw na buong araw lang, nakatutok sa kusina bilang isang may bahay. Ano bang alam mo? Kahit nga stock charts, hindi mo kayang basahin. Huwag kang magkalat ng mga maling balita rito. Maganda ang takbo. Sobrang ganda na. Kinurakot mo ang 500,000 pondo ng kumpanya, para lang gastusan ang kabit mo. Sobrang ganda na. Kinuha mo ang huling natitirang cash flow ng kumpanya, para lang isugal sa Macau, hanggang sa maubos at wala nang natira sa iyo. Napakagaling. Ginamit mo ang tatay ko bilang guarantor, para makautang ng 5 milyon sa bangko. Tapos ngayon, kahit ang interes ay hindi mo mabayaran.
Anong ching-ching? Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Totoo ba ang lahat ng ito? Siya, ginamit niya ang tatay mo bilang guarantor. Imposible. Paano magagawa ng anak ko ang bagay na iyon? Malinaw na nakasulat dito, itim sa puti. Ano pa po ba ang hindi nyo maintindihan? Ang kumpanya ni Papa, kakakatanggap lang ng notice para sa paniningil ng utang. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Papa, hanggang ngayon ay nagmumukha pa rin akong tanga. Akala ko talaga. Nakapag-asawa ako ng isang perpektong asawa. Kaya pala matagal na niyang alam. At nakapag-ipon na rin siya ng mga ebidensya. Akala ko ang babaeng ito ay isang losyang na may bahay lang na walang alam sa mundo. Kailan pa siya nagsimulang magplano? Ang palabas na ito, sa wakas ay nasa kasukdulan na. Ang selyo ni Lausu. Selyo nga ito ni Lausu. Ang husay mo talaga, biyenan mo iyon. Siya ang tunay na ama ng asawa mo. Siya ang tatay ng asawa mo. Nagawa mo pa siyang gawing guarantor. 5 milyon. 5 milyong piso. Kapag hindi mo iyan nabayaran, gusto mo bang mamatay sa hirap ang buong pamilya nila? Wala akong anak na gaya mo. Tapos na. Ubus na ang lahat. Ang matagumpay na lalaking pinangarap kong pakasalan, ay isa pa lang, taong baon sa utang at walang kwenta. Kaya ngayon naintindihan nyo na. Hindi ako nakikipaghiwalay para lang maghiganti, kundi para iligtas ang sarili ko. Ang 5 milyong utang na ito, bilang conjugal property, ay dapat nating paghatian. Kapag hindi natin nabayaran ang utang na ito, ang bahay na ito, ay ririmatahin ng bangko. Sa oras na iyon, tayong lahat, ay mamumulubi sa kalsada. Pirmahan mo na. Hindi, huwag mong pirmahan. Wala kang pakialam dito, tumabi ka. Simple lang ang kasunduan ko. Una, diborsyo. Pangalawa, ang mga personal kong ari-arian ay sa akin lang. Pangatlo, ang mga utang ni Chen mo ay siya lang ang dapat magbayad. Kasama na ang 5 milyong loan na iyon, bilang kapalit. Hindi ko na demanda ang pangangaliwa niya, at hindi ko nahahabulin ang mga itinago niyang pera. Chen mo. Para sa iyo. Ito na ang pinakamagandang alok. Su Qing, napakalupit ng puso mo. Wala ka talagang itinirang pagkakataon para sa akin. Ako pa ang hindi nagbigay ng pagkakataon. Ang 5 milyong utang na iyon, ay ikaw ang gumawa. Bakit ko kailangang magbayad? Chen mo. Huwag kang masyadong sekim. Ako pa ang sekim. Su Qing, huwag mong kakalimutan. Noong nagtayo ako ng kumpanya, nag-invest din ang tatay mo. Ngayong may problema na ang utang ng kumpanya, bakit ako lang ang dapat magpasa nito? Tama. Kasosyo rin naman ang tatay mo. Bakit ang anak ko lang ang dapat magbayad ng utang? Ang kakapal ng mukha ng pamilya ninyo. Talagang napakapangit tingnan. Chen mo, nakalimutan mo na ba? 3 taon ang nakalipas, sinabi mo sa akin, na may problema sa pondo ang kumpanya, at gusto mong ilipat ko sa iyo ang mga shares ko. Naniwala sa iyo ang tatay ko. Naniwala sa iyo ang tatay ko. At naawa rin siya sa iyo. Kaya ang 10% ng orihinal na shares ng kumpanya, sa halagang ₱1, ay inilipat niyang lahat sa iyo. Pagbutihin mo. Salamat po, Tay. Papaliguin at palalakasin ko po ang kumpanya natin. Ngayon, ang kita ng kumpanya ay walang kahit isang cash-in na napunta sa pamilya ko. Kaya hindi rin dapat ang pamilya ko ang magbayad ng mga utang. Gusto mo akong isama sa paglubog mo. Chen mo, minaliit mo yata ako. Dahil nagpa siya na akong makipag-away ng tuluyan. Bakit naman ako mag-iiwan ng alas laban sa akin? Chen mo, kaya ano na ang balak mong gawin, Su Qing? Alam ko namang hindi ka basta-basta pipirma. Kahit ang asong naipit, lumalaban din. Pero matagal na akong handa. Huwag kayong gagalaw. Akala mo ba napakagaling mo? Hindi ba't plinano mo na ang lahat? Pero naisip mo ba, na magagawa ko ito? Chen mo, nababaliw ka na ba? Hindi ako baliw. Kayo ang nagtulak sa akin dito. Kayo ang nagtulak sa akin sa dulo ng pader. Sunugin mo ang mga ebidensya. Pati na rin ang kasunduan sa diborsyo. Walang kwentang ebidensya. Sirain mong lahat yan. Kung hindi, 2 buhay ang mawawala rito. Anak, bitawan mo siya. Anak mo yan. Kapag ginawa mo yan, makukulong ka. Manahimik ka. Kung hindi ka lang sana walang kwenta. At hindi mo napigilan si Su Qing. At hindi mo napigilan si Su Qing. Kailangan ko bang umabot sa ganito? Kailangan ko bang umabot sa ganito? Lumayas ka rito. Su Qing, iligtas mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Sirain mo na ang mga bagay na yan. Handa akong maging alipin mo para makabawi. Sunugin mo na. Susunugin ko na. Gusto mo akong bantaan gamit ang buhay ng tao.
Akala mo, ito na ang huli mong alas, pero hindi mo alam, ito pala ang maghahatid sa iyo sa kapahamakan. Su Qing, bingi ka ba? I-transfer mo sa akin ang mahigit 2 milyong yan. Bilis. Ano ito? Chen Mo. Tingnan mo kung sino ang nasa likod mo. Su Qing, bingi ka ba? I-transfer mo sa akin ang mahigit 2 milyong yan. Bilis. Ano ito? Paanong nangyari ito? Nagtataka ka ba kung kailan dumating ang mga pulis? Pagkatapos kong magpadala ng magandang balita sa nanay mo, tumawag na ako agad sa kanila. Sige, Su Qing. Kaya pala, nagsimula ang lahat sa mensaheng iyon ni Linwan. Ikaw pala ang naglatag ng lahat ng patibong na ito. Bawat hakbang ko, pasok sa mga plano mo. Bakit? Bakit ang lupit mo sa akin? Naging mag-asawa rin naman tayo, di ba? Ako pa ang malupit. Inasahan ko nang gagawa ka ng desperadong hakbang. Pero hindi ko akalaing, gagamitin mo ang sarili mong anak, para lang sa mga pakano mo. Chen Mo. Talagang sa bawat pagkakataon, binibigyan mo ako ng sorpresa, Su Qing. Huwag ka munang magbunyi. Magtutuos pa tayo. Terra. Anak. Su Qing. Huwag ka munang magbunyi. Magtutuos pa tayo. Anak, anak. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Su Qing. Bakit ang lupit mo? Nagawa mong aipakulong ang asawa mo, na nakasama mo ng 5 taon. Ipinakulong mo talaga siya. Ako pa ang malupit. Inubos niya ang ari-arian natin sa sugal. Ginamit niya ang tatay ko bilang guarantor, ng isanla niya at malugi ng 5 milyon. Bakit hindi niyo sinabing malupit siya? Ano bang nagawa kong kasalanan? Bakit nagkaroon ako ng anak na ganito? Hay nako. Ngayon, pag-usapan naman natin. Ang 5 milyong utang ni Chen Mo, at pati na rin ang anak niya sa labas, kung ano ang gagawin sa kanila. Nanay. Nakakulong na si Chen Mo, pero hindi pa tapos ang lahat. Ang 5 milyong utang na iyon, kapag hindi nabayaran, may hangganan ng pasensya ng bangko. Ang notice of payment. Unang hakbang pa lang iyan, pero kapag hindi pa rin nakabayad sa takdang panahon, didimanda nila ang guarantor ng loan. Na walang iba kundi ang tatay ko, kahit may ipon ng tatay ko. Karamihan ng pondo ng kumpanya ay nakalaan sa mga proyekto. Kapag pinilit na kuhanin ang pera, maaaring bumagsak ang buong kumpanya. Sa oras na mangyari iyon, hindi lang pamilya namin ang babagsak, kundi pati na rin ang pamilya Chen nyo. Ano pa bang gusto nyo? Si Chen mo ngayon, ay naipakulong nyo na. Ganyan ba talaga kitigas ang puso nyo, nanay? Hindi nyo pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto ko, kundi kung ano ang gagawin ng bangko, at kung ano ang itatadhana ng batas. Ang tanging paraan, ay ibenta ang lahat ng ari-arian, ni Chen Mo, para pambayad sa utang. Kahit magkano ang mabayaran, malaking tulong na. Ano pa bang natitira sa kanya? Kahit nawala ng laman ang kumpanya niya, kung isasama ang opisina, at ang mga kagamitan doon, kahit paano ay mababawasan ang utang. Pati na rin ang luma ninyong bahay. Naaalala ko noon, nagbayad din si Chen Mo ng kalahati para doon. Eksakto, pwedeng-pwede yan pambayad sa utang. Hindi maaari, ang bahay na iyon ay para sa pagtanda ko. Kapag binenta mo yan, gusto mo bang sa kalsada na ako matulog? Hindi ako ang nagtakda niyan. Batas ang may sabi niyan. Pwede kayong mag-ipon ng pera, para mabili niyo ulit ang bahaging iyon. O kaya naman, kapag nakalikom na kayo ng pera, saka nyo na lang paubusin ulit. Su Qing, saan naman ako kukuha ng pera ngayon? Ang lahat ng pera ko, naibigay ko na kay Chen Mo para sa kumpanya niya. Wala na akong kahit isang kasing ngayon. Hay nako. Kung ganoon, wala na akong magagawa. Tapos na. Ang pinaghirapan ng buong buhay, ubos na lahat. Ngayon, alam nyo na. Kung gaano kalalim ang hukay na hinukay ni Chen Mo. Kung gaano talaga kalala ang gulo niya. Gusto kong maranasan nyo mismo. Gusto kong maranasan nyo mismo. Ang mahayla pababa ng paborito ninyong anak. Kung anong pait ang lasa niyan. Katapusan na ni Chen Mo. Paano na kami ng anak ko? Tama. Nariyan pa ang nanay ni Chen Mo. Mahal na mahal niya ang apo niya. Mahal na mahal niya ang apo niya. Siguradong hindi niya ako pababayaan. Paano na ako, tita? Dito sa sinapupunan ko, dinadala ko ang anak ni Chen Mo. Linwan. Huwag mong sabihing naniniwala ka talaga, na parang sa mga teleserye, ang drama ng pagdadalang tao para lang tanggapin ng pamilya,
ay mangyayari sa totoong buhay. Mas malupit ang realidad kaysa sa mga drama sa TV. Ikaw. Talaga bang anak ito ni Chen Mo? Siyempre naman, tita. Tunay niyo itong apo. Tunay na apo. Su Qing. Hindi mo alam kung kaninong lalaki sa labas. Nakipaglandian ang babaeng ito, at nabuntis. Ngayon, gusto niyang isisi at ipasa ang pananagutan. Sa anak kong si Chen Mo. Tita. Bakit niyo naman po nasasabi ang ganyang bagay? Ako. Bakit hindi? Bata ka pa pero hindi ka na gumagawa ng mabuti. Ang galing mong gumapang sa kama ng mga lalaki. Ngayong nasa gulo ang anak ko. Gagamit ka ng bata para makahuthut ng pera. Sinasabi ko sa iyo, manigas ka, wala kang mapapala. Ikaw. Sinong nagsabing wala akong ebidensya? Binigyan ako ni Chen Mo ng 500,000. Iyan ang ebidensya. 500,000. Pera iyon na ninakaw niya sa kumpanya. Mababawi rin iyon ng mga pulis balang araw. Baka nga. Samahan mo pa siya, na mabulok sa kulungan. Ganyan talaga ang ugali ng tao, kapag pareho ang interes. Pwede silang maging malalangit ang tamis ng pagsasama bilang magbiyenan. Pero kapag dumating na ang sakuna, halos isumpa na nila ang isa't isa. Isang kaaway na handang lamunin ka ng buo, ang huli mong depensa sa sarili. Ay winasak ng tinatawag mong biyenan, gamit ang sarili niyang mga kamay. Hindi maaari. Hindi ito posible. Sabi niya mahal niya ako. Lin Wan, lahat ng ambisyon at panlilinlang mo, ay naging isang malaking katatawanan lang ngayong gabi. Akala mo ba dahil buntis ka, ay magiging panalo ka na? Pero hindi mo alam, na mula simula hanggang dulo, hamak na piyesa ka lang sa laro. Una, naging piyesa ka ni Chen Mo para gipitin ako. Pagkatapos, naging piyesa ka sa paghihiganti ko. At ngayon, isa ka na lang basurang itinapon. At pati na rin kayo, Su Qing. Akala mo ba nanalo ka na? Sinira nyo ng husto ang pamilya Chen. Cockermayan din kayo. Ako pa ang nanira. Kung hindi dahil sa akin, matagal na sana kayong palaboy sa lansangan. Ako ang nagligtas sa huling natitirang dangal nyo. Haha, dangal. Nakakulong na ang anak ko ngayon, wala na ang pamilya ko. Tapos kakausapin niyo ako tungkol sa dangal. Kasalanan iyan ni Chen Mo, pinili niya ang landas na iyan. At isa pa, pakiusap, simula ngayon, huwag niyo na akong tatawaging Ching Ching. At huwag niyo na ring asahang tatawagin ko kayong nanay. Mula nang lumagda tayo sa papel na iyon, ako at ang pamilya Chen, ay wala nang anumang ugnayan. Ikaw. Hindi mo ba man lang kayang tignan ang pinagsamahan niyo bilang mag-asawa sa loob ng maraming taon? Hindi mo ba siya pwedeng pagbigyan? Masyado na nga akong naging mabait sa inyo. Nangaliwa si Chen Mo habang kasal kami. Itinago ang mga ari-arian. At nagawa pang mang-kidnap at mang-extort. Ang huling kasalanan lang niya ang ipinaglaban ko sa korte. Hindi pa ba pagbibigay ang tawag doon? Tungkol naman sa usapin ng pera. Hindi na ito pwedeng pag-usapan pa. Pera iyan para sa buhay ng tatay ko. Walang bawas dapat, kahit isang kasing. Ang palabas na ito. Dapat nang matapos. Nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin. Ang bahay na ito. Ibebenta ko na sa lalong madaling panahon. Pero bago may benta ang bahay, maaari pa kayong manatili rito. Ituring nyo na lang itong huling dangal na ibibigay ko sa inyo. Saan ka pupunta? Uuwi na ako. Uuwi. Uuwi ako sa bahay ng mga magulang ko. Ate Su. Nagmamakaawa ako. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Parang awa nyo na. At bakit ko naman gagawin iyon? 24 na taong gulang pa lang ako. Kung mag-isa kong palalakihin ang batang ito, masisira ang buong buhay ko. Ate Su, bigyan niyo po ako ng pera, para maipalaglag ko ang batang ito. Alam kong napakabait nyo. Ako, luluhod ako at magsusumamo sa inyo. Tumayo ka riyan. Napakalaking kabalintunaan ito. Ilang oras ang nakalipas. Gusto mo pa sanang gamitin ang batang ito para sirain ang buhay ko. Pero ngayon, nagmamakaawa ka sa akin. Natulungan kang alisin siya. Ang makisalamuha sa ganyang uri ng tao, ay dudungis lang sa sarili mong landas. Salamat po. Kunin mo ang perang ito at pumunta ka sa ospital ng mag-isa. Ipalaglag mo ang bata. Ito na ang huling beses na tutulungan kita. Ituring mo na lang itong paraan. Para tapusin na ang lahat. Mula ngayon, ako at kayong lahat, ay wala na ring anumang kinalaman sa isa't isa. Kumusta na si Su Qing? Pa. Huwag na po kayong mag-alala. Ayos na po ang lahat. Ang batong 5 taon nang nakadagan sa puso ko, sa wakas ay naalis na rin ng tuluyan. Sa puntong ito, sumikat na ang bagong umaga. Tingnan mo, bakit kaya hindi pa siya bumabalik? Maghintay pa tayo ng kaunti, parating na siguro siya. Huwag kang masyadong magmadali. Su Qing.
Salamat at nakabalik ka na rin. Pinakaba mo ng husto si mama. Kung hindi ka lang nag-text na maghintay kami, ay kami ng papa mo, ay matagal nang sumugod sa bahay ng mga Chen. Ma, ayos lang po ako. Mabuti naman kung ganoon. Halika, maupo muna tayo at mag-usap. Su Qing. Ano ba talaga ang nangyari? Ang hayop na Chen mo na yun, wala ba siyang ginawang masama sa iyo? Ayos lang po ako, huwag na po kayong mag-alala. Ikukwento ko po sa inyo ng dahan-dahan ang lahat ng nangyari. 5 taon kaming nagsama bilang mag-asawa, pero nalaman ko. Mabuti na ring naghiwalay kayo. Ang kawawa kong anak. Pinahirapan ka lang niya ng gusto. Kasalanan namin ito. Nabulag kami noon. Bakit ba namin hinayaang may kasal ka? Sa walang utang na loob na taong iyon. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Kasalanan ko rin po dahil hindi ko agad nakita ang tunay niyang pagkatao. Nakalipas na ang lahat. Ang mahalaga ay ligtas ka. Kahit na wala ang pera, maaari pa nating kitain ulit yan. Pero kapag ang pamilya ang nawasak, wala na talagang matitira. Tungkol naman sa 5 milyong yun, huwag mo na itong alalahanin. Hindi pa naman sagad sa hirap ang papa mo. Kahit ibenta ko pa ang lahat ng ari-arian ko, hindi ko hahayaang mabaon ka sa utang, pa. Ang problema sa pera, naayos na po. Naayos na. Opo. Sa kasunduan namin sa diborsyo ni Chen Mo, malinaw na nakasaad doon na ang lahat ng personal niyang utang ay siya lang ang dapat magbayad bilang kapalit. Hindi ko na itutuloy ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Pipirma siya. Ang taong gaya niya, paano kanya hahayaang makaalis ng ganoon kadali? Gagawa siya ng paraan para makalusot sa batas. Gagawin niya iyon. Kailangan niyang pumirma. Alinman sa makipaghiwalay siya at pasanin ang lahat ng utang, para kahit papaano ay gaman ng parusa sa kanya, o ang magmatigas at huwag umamin. Kung iyon ang gusto niya, isa-isa ko siyang kakasuhan. Kakasuhan ko siya ng pangangaliwa, paglilipat ng mga ari-arian, at panlolokong pinansyal. Kakasuhan ko rin siya ng tangkang pagdukot. Pagdating ng oras, sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Hinding-hindi na siya makakalabas habang buhay. Matalinong tao siya. Alam niya kung ano ang dapat piliin. Su Qing. Anak. Ikaw na anak ko. Sa loob ng 5 taon, paano mo mag-isang tiniis ang lahat ng iyon? Noong nasa bahay ka pa. Wala kang kaalam-alam sa mga ganitong maruruming laro at panlilinlang, tay. Nay. Patawad po. Sa nakalipas na 5 taon, marami po akong pinagdaanan. Inilihim ko po ang lahat sa inyo, dahil ayaw ko po kayong mag-alala sa akin. Naghintay lang po ako ng tamang pagkakataon. Isang pagkakataon para tuluyang mapabagsak si Chen Mo. 2 taon na ang nakakaraan. Iba na ang ikinikilos ni Chen Mo. Madalas na siyang umaalis ng maaga at umuwi ng gabi, dahil daw sa trabaho. Nagsimula siyang bilhan ako ng mga mamahaling regalo, pambawi raw sa mga pagkukulang niya. Pinalitan niya ang password ng cellphone niya, kahit sinabi niyang bago ito. Puno ito ng mga lock at sikreto. Nagduda na ako noon, kaya palihim akong nag-imbestiga. Nalaman ko ang malanding pakikipag-usap niya kay Linwan. Nakakita ako ng mga tiket sa sine, pati na ang paglilipat niya ng 500,000. Gusto ko na sana siyang kumprahin. Gusto ko na siyang hiwalayan, pero hindi pa pwede. Noong panahong iyon, ang aming mga ari-arian at ang kumpanya ay nasa ilalim pa ng kontrol niya. Ang bahay at sasakyan, bagamat nakapangalan sa akin, subalit maraming record ng mga bayarin ang dumadaan sa account niya. Higit sa lahat, nadiskubre ko na palihim na niyang inililipat ang mga ari-arian para ubusin ang pondo ng kumpanya. Alam ko, naghahanda na siya ng sarili niyang matatakasan. Kung nag-eskandalo ako noon, mas lalo lang niyang bibilisan ang pagtangay sa lahat, at iiwanan akong walang-wala. Gumawa ako ng dahilan. Nagpalit ako ng plaka ng sasakyan para sa swerte, para mapilitan siyang ilipat ang sasakyan sa pangalan ko. Ginamit ko ang pangakong malaking kita sa investment, para ilipat niya sa akin ang lahat ng ari-arian. Inakala niya na mas ligtas ang pera kung nasa akin, habang nagawa ko siyang paikutin. Akala niya siya ang bida sa larong ito. Pero ang totoo, matagal na akong naghihintay sa finish line para sa kanya. Akala niya nasa ika-5 palapag na siya. Pero ang totoo, nasa himpapawid na ako at naghihintay sa kanya. Nay, tay, siguro hindi nyo kailanman naisip na ang masunurin at mahina ninyong anak ay may itinatagong ganito kalalim na plano. Pero kung ang kabutihan ay hindi susuklian ng respeto, mas pipiliin ko pang maging isang masamang taong puno ng tinik. Chen Mo, ayusin mo ang pag-iisip mo, pirmahan mo na to at akuin ang utang, kundi
Hindi ako magdadalawang isip na, bitagin ka sa sarili mong laro. Su Qing. Welcome back. Gising na si Ching Ching. Malapit nang maluto ang almusal. Ito ang abogadong nahanap ng tatay mo para sa iyo, si Attorney Wang. Dalubhasa siya sa mga kaso ng diborsyo at alitang pampinansyal. Sikat siya sa larangang ito. Halos hindi pa natatalo ang sitwasyon. Naipaliwanag ko na sa kanya. Gagawin niya ang lahat para tutukan ang kaso niyo ni Chen Mo. Sige po, salamat po, tay. Bakit ka pa nagpapasalamat sa tatay mo? Ipaubaya ang trabaho sa mga eksperto. Ang dapat mong gawin ngayon ay magpahinga ng mabuti para bumalik ang lakas mo. Huwag kang mag-alala. Iyong 5 milyong utang na iyan, hindi matatakasan ni Chen Mo. Kahit pa, gumuho ang mundo, nandito ang tatay mo para sa iyo. Hindi ako naniniwalang, makakagawa pa ng milagro si Chen Mo. Sisiguraduhin kong babayaran niya ang lahat, hanggang sa butas na ang bulsa niya. Hello, Madam Su. May balita na tungkol sa kaso ni Chen Mo. Pwede ba kayong pumunta sa opisina mamayang hapon para mag-usap? Sige po. Madam Su. Sapat na ang mga ebidensyang ito. Malinaw ang bawat detalye. Masasabi nating sa kasong ito ng diborsyo. Siguradong sigurado ang panalo natin. Masyado rin siyang naging pabaya, kaya nahuli ko siya sa sarili niyang bitag. Naaresto si Chen Mo dahil sa tangkang kidnapang at panginigil. Nakakulong na siya ngayon. Sa aspeto ng civil litigation, malaking tulong ito sa atin. Siguradong ang hukom ay papanig sa panig mo. Pero sa ngayon, mayroon tayong isang malaking problema. Iyong 5 milyong utang. Sa pagkakaalam ko, si Chen Mo at ang kanyang abogado ay naghahanap na ng paraan para makalusot kung balido ang kasunduan sa diborsyo. Dapat ay ang utang na iyon ay si Chen Mo lang ang managot. At ang utang na iyon ay ginawang garantiya ng hindi alam ng tatay ko. Nang walang pahintulot, dapat lang na mas pumanig ang korte sa atin. Sa teorya, ganoon nga ang mangyayari. Pero ang utang na ito ay nangyari noong kasal pa kayong dalawa. Malamang na ikatwiran ni Chen Mo na ang utang na ito ay ginamit para sa operasyon ng kumpanya, at ang kita ng kumpanya ay kabilang sa inyong ari-arian bilang mag-asawa. Kaya naman, ang utang na ito ay itinuturing na inyong magkasamang utang bilang mag-asawa, at hihilingin na bayaran nyo ito ng magkasama. Ang puntong iyan. Hindi ko talaga naisip iyon. Hindi ko talaga isinaalang-alang ang bagay na iyan. Huwag kayong mag-alala, Madam Su. Mayroon tayong sapat na ebidensya para pabululaanan iyan. Mayroon tayong ebidensya laban kay Chen Mo sa paglustay ng pondo ng kumpanya para sa sugal. Mapapatunayan nito na hindi malinis ang kanyang motibo sa pag-utang, at hindi ito ganap na ginamit para sa operasyon ng kumpanya. Pangalawa, mayroon tayong ebidensya ng kanyang pangangaliwa at malaking gastos para sa isang kabit. Patunay ito na may malaki siyang pagkakamali sa inyong pagsasama. At pangatlo, na siya ring pinakaimportanteng punto, ay ang kasunduang ito. Ang kasunduang ito ang magpapatunay na ang kumpanyang ito ay 100% pagmamay-ari ni Chen Mo. Wala itong kinalaman sa inyo o sa tatay ninyo. Kaya naman, mayroon na ba tayong matibay na plano para rito? Opo. Sa madaling salita, magdedesisyon ang hukom na ang utang na ito ay personal na utang lang ni Chen Mo. Hindi nyo na kailangang managot sa anumang utang. Ano ang kailangan kong gawin ngayon? Wala na po kayong kailangang gawin. Ipaubaya nyo na lang sa akin. Panatilihin nyo lang na bukas ang inyong linya, at maghintay sa aking abiso anumang oras. Ngunit, may isang bagay na medyo nakakaabala. Malamang nahanapin kayo ng nanay ni Chen Mo. Ang mungkahi ko. Hanggat hindi pa tapos ang kasong ito, iwasan nyo muna ang makipag-ugnayan sa kanya. Kung pipilitin niyang guluhin kayo, tumawag agad sa mga awtoridad. Naintindihan ko. Magandang araw po, madam. Bibili ba kayo o magbebenta ng bahay? Magbebenta. Iyong unit sa Boyu Mansion 101. Nasa prime location iyan. Maganda ang presyo ng bentahan ngayon. Hindi ako nagmamadali, basta tama ang presyo. Pero may isa lang akong hiling. Kayo na ang baalang mag-asikaso sa lahat ng transaksyon. Kung may magtanong na ang pangalan ay Liu Mei. Huwag na huwag kayong magsasabi ng kahit ano. Huwag kayong mag-alala. Ate, alam namin ang patakaran sa trabahong ito. Sige, maghahanda na ako. Hello, Ate Su. Ako ito, si Linwan. Pakiusap, makipagkita ka sa akin. Kahit sandali lang, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Tungkol ito sa kumpanya ni Chen Mo.
Isang huwad na kumpanya lang ang kay Chenmo. Naimbestigahan ko na iyan, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Hindi mo alam, niloko ka niya. Hindi lang ako ang babae niya sa labas. Hindi lang ikaw. Kahit isa pa siya. O 100 pa. Wala na akong pakialam. Makikipaghiwalay na ako ngayon. May kinalaman ito, totoong may kinalaman ito. Hindi biro ang kumpanya ni Chenmo. May natuklasan akong malaking lihim. Maaaring may kinalaman ito sa iyong 5 milyong pisong kaso. Ate Sue, nakikiusap po ako, makipagkita kayo sa akin. Kahit sandali lang po, patapusin niyo po muna ako. Kung sa tingin niyo po ay walang kwenta ang sasabihin ko, hindi pa huli ang lahat para umalis kayo. Nandito lang po ako sa tapat ng Central Hospital. Hihintayin ko kayo sa cafe, hanggat hindi kayo dumarating. Hindi ako aalis. Kahit hindi mabuting tao si Linwan. Siya naman ang personal na sekretarya ni Chenmo. Baka may alam talaga siya. Ang kumpanyang iyon na wala ng laman. May itinatago pa kaya silang baho? Kailangan kong pumunta. Ate Sue, magsalita ka. Ate Sue, patawad po. Kung hihingi ka lang ng tawad, wala akong oras para dyan. Si Chenmo, may iba pa siyang mga account. Ang 5 milyong iyon ay hindi napunta sa sugal. Inilipat niya ang lahat ng pera sa ibang bansa. Anong sabi mo? Totoo po ito. Nandito sa loob, ang lahat ng record ng transaksyon ng kanyang mga account sa ibang bansa, pati na ang mga chat nila ng isa pang babae. Ang babaeng iyon. Nakilala niya sa isang kasino sa Australia. Ginamit niya ang rason na pamumuhunan. Para ang lahat ng ari-arian ng kumpanya, ay mailipat lahat sa ilalim ng kanyang pangalan. Sinabi niya sa akin, na kapag naubos na niya ang laman ng kumpanya, magdedeklara siya ng pagkalugi. Makikipaghiwalay sa iyo. At isasama ako sa ibang bansa. Wala siyang balak kahit kailan. Nabayaran ang 5 milyong utang na iyon. Sa simula pa lang, gusto lang niya na ikaw at ang tatay mo, ang maging panakip butas sa lahat. Akala ko noong una, mukha lang siyang pera at babero. Hindi ko akalain, na ganito pala siya kasama. Kaya kahit manalo ka pa sa kaso, at makuha ang hatol ng korte, ano naman, nakalusot na siya ng malinis bago pa man mangyari ito. Ang bangko ay hahabulin lang ang guarantor, na walang iba kundi ang iyong ama. Hindi lang siya naglilipat ng mga ari-arian. Gumagawa siya ng isang patibong na sapat para itapon ka at ang buong pamilya mo sa impyerno. Kaya, paano mo nakuha ang mga ito? Sekretarya niya ako. Maraming bagay ang hindi niya itinatago sa akin. Palihim kong kinopya ang mga dokumentong ito. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil natatakot ako. Iniwan na niya ako. Gusto kong may hawak na alas, para may malabasan pa ako. Hindi ko akalain na magagamit ko ito ng ganito kaaga. Nakakatawa, di ba? Oo. Nakakatawa nga. At nakakaawa rin. Sinong mag-aakala na ang bagay na pinagplanuhan mong gamitin para man-iron ng iba, ay siyang naging huling salbabida mo pa? Kaya, bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil kinamumuhian ko siya. Sinira niya ang lahat sa buhay ko. Gusto kong pagbayarin siya ng makalibo. Sinira niya ang dangal at reputasyon ko. Wala na akong trabaho. Ang anak ko. Wala na rin ang anak ko. Kaninang umaga, pumunta ako sa ospital ng mag-isa. Para ipalaglag ang bata. Habang nakahiga ako sa mesa para sa operasyon, doon ko naintindihan. Hindi ko siya pwedeng hayaang makalusot lang ng ganoon. Tinapon niya ako na parang basura. Kaya ipapatikim ko rin sa kanya, kung gaano kasakit ang mahulog mula sa langit patungong impyerno. Ate Sue, alam ko po. Kayo lang po ang tanging makakapagpabayad sa kanya sa lahat. Ang babaeng ito sa harap ko, ay nakakagalit, nakakaawa, at kalunos-lunos. Pero ang ibinibigay niya, ay ang tanging ebidensya para si Chenmo, ay mapanagot sa batas. Ano ang balak mong gawin ngayon? Hindi ko po alam. Wala na akong trabaho. Wala na ring pera. Ang 500,000 na ibinigay sa akin ni Chenmo, ay na-freeze na ng mga awtoridad. Ang natitira na lang sa akin ngayon, ay ang 1,000 piso na ibinigay nyo kahapon. Hindi rin ako makauwi sa amin, kapag nalaman ng mga magulang ko, ang mga pinaggagawa ko. Tiyak na papatayin nila ako sa bagbog. Ito ang kinahahantungan ng isang babae. Kapag ang lalaki ay nasa rurok ng tagumpay, palamuti ka lang sa kanyang marangyang buhay. Pero kapag ang lalaki ay bumagsak, ikaw ang unang isasakripisyo. Dahil marami kang alam.
Hindi ka hahayaan ni Chen Mo na makalusot. May iba pa siyang mga koneksyon sa labas. Nasa panganib ka kung mag-isa ka lang. Ano? Ano po ang dapat kong gawin? Isa siyang time bomb. Pero siya rin ang susi para mapabagsak. Si Chen Mo bilang pinaka-importanteng saksi. Ang USB drive ay isang gamit lang. Pero ang tao ay may buhay. Kung makakatestigo siya sa korte laban kay Chen Mo, tungkol sa pananadian niyang pagtakas sa mga utang, hindi lang ito magiging tangkang pagkidnap, kundi isang malaking krimeng pinansyal. Napakalaki ng halagang sangkot, sapat na para mabulok siya sa loob ng kulungan. Kailangan ko siya. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, kunin mo ang natitirang pera at umalis ka sa lungsod na ito. Pero kung mahahanap ka man ni Chen Mo, hindi ko iyon magagarantiya. Hindi po, hindi maaari. Pangalawa, makipagtulungan ka sa akin. Makipagtulungan. Makipagtulungan, bilang pangunahing saksi sa kasong ito, testigo ka sa korte laban kay Chen Mo. Ang abogado ko, ay magbibigay sa iyo ng proteksyon, at habang hindi pa natatapos ang kaso, bibigyan kita, ng sapat na pondo para sa iyong mga pangangailangan. Siyempre, pagkatapos ng kaso, bibigyan din kita ng malaking halaga. Hindi ito sobrang laki, pero sapat na para makapunta ka sa ibang lungsod, at magsimula ng bagong buhay. Bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi kita tinutulungan. Pareho lang nating nakukuha ang gusto natin. Dahil, ikaw lang ang kailangang tumayo sa korte para tungstigo laban kay Chen Mo. Doon ko lang siya tuluyang mapapabagsak. At pagbabayaran sa lahat ng ginawa niya. Sige. Pumapayag ako. Pero may isa akong kondisyon. Sabihin mo, gusto kong makitang mawala ang lahat kay Chen Mo gamit ang sarili kong mga mata. Gusto kong masira ang reputasyon niya at mapahiya siya sa lahat. Gusto kong ipalam sa kanya, na akong si Lin Wan ay hindi niya basta-basta mapaglalaruan, at itatapon lang pagkatapos gamitin. Deal. Napakapait talaga ng biro ng tadhana, ang dating magkaagaw sa pag-ibig, ngayon ay magkakampi na dahil sa iisang lalaki. Nasa iisang panig na kami ngayon, at ang iisang layunin namin, ay ang pagbayarin ng husto ang lalaking nanakit sa amin. Kailangang pagbayaran niya ang lahat. Madam Su, napaka-importante ng mga ebidensyang ito. Bilib na talaga ako sa inyo. Ibang klase kayo. Tingnan nyo. Ito ay isang napakalinaw na daloy ng mga transaksyon. Narito ang lahat ng mga mahahalagang record ng bank transfer. Basta't maayos nating mailatag ang lahat ng paggalaw ng pondo. Wala nang pagkakataon si Chen Mo na makalusot pa. Sa pagkakataong ito, bumangga siya sa pader. Sa mga sumunod na araw, kasama ni Attorney Wang ang kanyang grupo, bawat dokumento sa loob ng USB ay masusing sinuri at hinimay-himay nila. Matapos ang matinding pagsisikap, sa wakas ay natunton na namin kung saan napunta ang pera, at nadiskubre namin ang katotohanang nakatago sa likod ng lahat ng mga transaksyong ito. Nalaman namin na noon pang isang taon, ay pinaplano na ito ni Chen Mo, sa tulong ng isang babaeng nagngangalang Song Chen sa Macau. Nilimas nila ang lahat ng pondo. Mukhang sinuswerte ako ngayong araw, Hi, ganda. Pwedeng makipagkilala. Ginamit niya ang pangalan ng sarili niyang kumpanya, at ilang mga pekeng kumpanya, para gumawa ng mga huwad na kontrata. Inilabas niya ang pera ng kumpanya, sa ilalim ng pagkukunwaring pambayad sa mga proyekto. Matapos ang ilang ulit na paglilipat, sa huli ay pumasok ang pera sa account ng babaeng iyon. Pagkatapos, ginamit ng babaeng iyon ang mga casino chips para ideposito ang pera sa sikretong account ni Chen Mo sa Suiza. Masayang pakikipagtransaksyon sa iyo. Sa loob lang ng isang taon, ang perang inilabas niya ay umabot ng mahigit 10 milyong piso, mahigit 10 milyon. Hawak niya ang ganoon kalaking pera, pero nagawa niyang maging napakalupit, na kahit ang sarili niyang anak ay hindi niya pinansin. Ito ay isang malinaw na kaso ng financial fraud, sinadyang pagtakas sa mga obligasyon, at napakalaki ng halagang sangkot. Madam Su, ang asawa niyo ay hindi na lang basta nahaharap sa simpleng gulo ng diborsyo. Isa na itong malubhang kasong kriminal. Sa puntong ito, habang tinitingnan ko ang mga nakakalulang numerong ito, wala na akong nararamdamang gulat o kaba. Ang lahat ng pagkabigla at galit ay napalitan na ng isang uri ng katahimikan, pati na rin ang determinasyong pabagsakin si Chen Mo. At bawiin ang lahat ng sa akin. Attorney Wang, ilang taon ang pinakamataas na parusa na pwede niyang makuha? Attorney Wang,
Ilang taon ang pinakamataas na parusa na pwede niyang makuha para sa kasong fraud. At dagdag pa ang naunang kaso ng kidnapping at extortion. Kung mapapatunayan ang lahat ng mga paratang na ito, ang pinagsama-samang parusa ay hindi bababa sa 15 taon. 15 taon, ang pinakamahalagang 15 taon sa buhay ng isang lalaki, ay gugugulin niya sa likod ng mga rehas. Paglabas niya, lampas kalahating siglo na ang edad niya, isang matandang wala ng kahit na ano, sa yabang ni Chen Mo. Ang ganitong katapusan ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Attorney Wang, sapat na iyan. Madam Su. Ngayon, kumpleto na ang ating mga saksi at ebidensya. Oras na para pumunta sa presinto, at ang mga ebidensyang ito ay formal nang isusumite sa mga awtoridad. Sige. Nay, may mukha pa kayong ihaharap para tumawag. Tingnan nyo ang sarili nyo. Anong kamalasan ang dinala nyo sa pamilya natin? Ang bahay na pinag-ipunan ko ng buong buhay, ngayon ay na-foreclose na ng bangko. Hay, ikaw talaga. Alam mo namang matigas ang loob ng babaeng si Suching. Bakit mo pa siya kinalaban ng harapan? Ngayon, heto na, pati sarili mo, ipinahamak mo. HMP, kailangan pa bang sabihin yan? Ang totoo, hindi tama ang ginawa mo. Ikaw ang nagkasala sa kanya, Nay. Akala nyo ba talaga sa tagal ng pagpaplano ko, ay malalamangan ako ng kaunting talino ni Suching, na maiisahan niya ako? Anong ibig mong sabihin? Lahat ng nangyari noon, ay palabas ko lang para makita niya. Ang kaunting talino ni Suching, ay laro lang ng isang babae sa huli. Hindi niya kayang baligtarin ang mundo. Nay, nasa kamay ko pa rin ang alas. Tinutulungan ako ng langit. Nay, nailipat ko na ang lahat ng pera sa mga account sa ibang bansa. Ano? Wala siyang utang na loob sa pinagsamahan namin. Walang awa niyang ipinakulong ang anak ko. Ngayon, gusto ko nang makitang magdusa ang buong pamilya nila. Anak, paano naman ako? Saan na ako titira ngayon? Seliado na ang lumang bahay. May mga taong pumunta sa bahay ni Suching, at pinalayas din ako. Ngayon, wala na talaga akong mapuntahan. Nay, huwag kayong mag-alala. Pinapunta ko na si Lin Wan sa lungsod A. Pagdating ng oras, ay aayos niya ang matitirhan nyo. Detention lang naman ito para sa akin. Pagdating ng paglilitis sa diborsyo, kami ni Suching, ay paghahatiin sa 5 milyong utang na iyon. Nay, ang buong pamilya natin ay pupunta sa Suwisa para magpakasaya. Sige. Pamilya Su, humanda kayong lahat. Hilahin sana kayo pababa ng 5 milyong utang na iyan. Pagdating ng araw na lumuhad ka sa harap ko, Suching, hinding-hindi kita papansinin. Kapitan Zhang, ito ang mga ebidensya ng panloloko sa pananalapi ni Chen Mo. Isang kumpletong serye ng mga patunay. At siya naman, ang pangunahing saksi na nahanap namin. Kapitan Zhang, ang lahat ng mga ebidensyang ito ay ibinigay ko. Sinisiguro ko kung totoo at balido ang mga ito. At nakita ko mismo kung paano niya isinagawa ang operasyon. Bilang kapitan ng pangkat na humahawak sa kasong ito, susuriin namin ang mga ebidensyang ito ayon sa batas. Bilang saksi, bibigyan ka namin ng mahigpit na proteksyon para sa iyong kaligtasan, upang matiyak na hindi ka makakatanggap ng anumang banta. May natuklasan kaming isang transaksyon sa pamamagitan ng ilegal na paraan, kung saan inilipat ang malaking halaga ng pera sa ibang bansa. Natukoy na ang patutunguhan nito. I freeze agad ang account na iyon. Ang account ni Chen Mo sa Suwisa ay matagumpay na naming na-freeze. Para hindi siya makahalata, hindi muna natin siya sasabihan sa ngayon. Panatilihin niyo rin ang pagiging kumpidensyal nito. Naintindihan po, ang kasong ito ay formal nang inilipat sa Departamento ng Investigasyon sa Ekonomiya. Susuriin pa nila ang mga susunod na detalye. Sa araw ng paglilitis, itutuloy ng hukom ang pagdinig. Tungkol naman sa paghahati ng ari-arian na 5 milyon. Base sa aming mga ebidensya, 100% na si Chen Mo ang dapat magpasa nito. Sige. Salamat po, Officer Zhang. Mauna na po kami. Tapos na ang oras, bumalik na kayo. Nagkampihan pala kayo. Ang galing, ah. Kaya pala mula simula hanggang dulo, lahat ng ito ay patibong mo, Suching. Ikaw. Bata ka pala niya simulat sa pool. Sinadya mong lumapit at akitin ako, para lang pagtulungan ninyo akong bitagin. Napakabulag ko talaga noon. Bakit ba ako nagkagusto sa lalaking tulad mo, Suching?
Huwag kang masyadong magalak ng maaga. Babawi ako balang araw. Samantalang ang pamilya Sunyo, mamamroblema pa rin sa utang na 5 milyong iyon. Mag-suffer kayo. Naglabas na ng huling babala ang bangko. Kapag hindi ka pa nagbayad, ang kumpanya ng tatay mo ay may sequester at malulugi. Habang ako, kalahati lang ang kailangang bayaran. Pagdating ng oras, magpapakasasa pa rin ako sa milyon-milyong ari-arian ko, doon sa Suwisa, at mamumuhay ng marangya. Chen Mo, hawak na namin ang lahat ng ebidensya ng iyong mga krimen. Ang utang na iyon ay kinuha mo noong panahon na nambababae ka para gamitin sa sarili mong kumpanya. Ang 5 milyong iyon ay dapat mong pasanin ng mag-isa. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Ginamit ang pera sa kumpanya. Kahit matinong abogado ay hindi nyo na kayang kumuha. Kaya tumigil ka na. Huwag ka nang magkalat ng kahihiyan dito. Sige. Tingnan na lang natin. Pagdating ng araw ng paglilitis, malalaman mo rin. Sa paglilitis, ang kinuha ko ay ang mula sa lungsod A. Ang pinakamagaling na abogado sa kasong kriminal. Mas magaling siya sa iyo ng 100 beses. Ang kasong ito. Siguradong panalo ako. Tara na. Pagdating ng oras, malalaman mo rin. Sino ba talaga ang mananalo at matatalo? Chen Mo, masyado kang mayabang ngayon. Dahil lang iniisip mong hawak mo pa ang huling baraha mo sa offshore account na yan. Pagdating ng araw ng paglilitis, malalaman mong naka-freeze na ang account mo, 5 milyong utang, at mahigit 10 taong pagkakakulong ang babagsak sa iyo. Tay, Nay, nandito na po ako. Tatay, Nanay. Tatay, Nanay. Dahil sa 5 milyong utang na yan, nagbigay na ng huling babala ang bangko. Kapag hindi pa nabayaran, ang kumpanya ay, kahit na sigurado namang sa huli ay, si Chen Mo ang mananagot sa utang. Pero masyadong nagmamadali ang bangko, hindi na aabot sa araw ng paglilitis. Ano na ang gagawin natin? MS. So, may magandang balita, may bumibili kahapon. Nagustuhan ang bahay nyo sa Boyu Mansion. Nagbayad na siya ng 1 milyong deposito. Mabuti. Ang presyong inalok ng buyer na ito ay mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Pero may hiling siya. Kailangang ang may-ari mismo ang mag-turnover. Pwede po ba kayong pumunta rito ngayong araw? Sige, pwede ako. Papunta na ako riyan. Ay nako. Ikaw siguro si Chen Chen, di ba? Sa wakas, dumating ka rin. Tita, ako po ito. Pinapanto ako ni Kuya Chen para sunduin ka. Ang ganitong manugang. Ang karapat dapat sa pamilya Chen. Kara-rating ko lang dito sa lungsod A. At wala pa akong kakilala rito. Maghanap muna tayo ng mauupahang bahay para makapag-settle. Ano po sa tingin nyo? Ay, sige, sige. Syempre naman. Tara na. Punta tayo sa agency para tumingin. Opo. Kumusta na ang pag-aayos sa nanay ko? Papunta na kaming mag-rent ng bahay. Pero malinaw dapat tayo. Ang lahat ng gastos para sa nanay mo ay dapat mong bayaran sa akin. Pati na rin ang bayad sa pagtulong ko sa iyo. Pagkatapos ng kaso, walang kulang kahit 1 singko. Alam ko, marami akong pera, hindi kita dadayain. Ibaba ko na. Nay, hintayin niyo po ako, MS. So, heto po ang tubig niyo. Darating na po ang buyer mamaya, maghintay lang po kayo ng sandali, sige. Aba, Su Qing. Hindi na ba kayo makabayad ng utang, kaya kailangan nyo nang ibenta ang bahay? Ito, ay karma mo dahil sa pagdiin sa anak ko. Aba, Su Qing. Hindi na ba kayo makabayad ng utang, kaya kailangan nyo nang ibenta ang bahay? Ito, ay karma mo dahil sa pagdiin sa anak ko. Siya yung iniwan ni Chen Mo, ang losyang na asawa na yan. Siguro. Wala ka na talagang matakbuhan. Hindi ako katulad ng tandang babaeng ito. Hindi na ako kailanman naniwala sa mga lalaki. Ang paglapit ko kay Chen Mo ay para lamang simutin ang bawat sentimo sa bulsa niya. Ganyan talaga ang mga may NPD na pagkatao. Hinding-hindi nila aaminin ang sarili nilang pagkakamali. Ang desisyon kong iwanan ng pamilyang ito noon. Ang pinakatamang naging hakbang ko. Ang mga usapin sa pamilya namin ay hindi nyo na kailangang pakialaman pa. Sa halip, ang pamilya nyo, iyong utang na 5 milyong piso, kayong dalawa. Habang buhay nyo itong babayaran para kay Chen Mo.
Huwag ka nang managinip ng gising. Iyong 5 milyong iyon, dapat bayaran ng pamilya nyo ang kahit kalahati man lang. Kahit kalahati pa iyan. Sa tingin nyo ba ay kaya itong bayaran ni Chenmo? Ang anak ko, ay sadyang mapera at makapangyarihan. Ang halagang ito para sa kanya, ay barya-barya lang. Tingnan mo, pumunta ako rito ngayon, para bumili ng malaking villa na matitirhan. Hindi gaya mo, na hinahabol na ng bangko, at problemado. Kaya wala kang choice kundi ibenta ang bahay. Ilabas nyo rito, ang lahat ng pinakamagandang listahan ng mga bahay nyo. Gusto kong makita. Sige po, tita. Kayong dalawa, manatili na lang kayo sa mundong binuo ni Chenmo, sa magandang panaginip na ginawa niya para sa inyo. Sandali lang, ito ba yung unit sa Boyu Mansion 101? Opo, tita, pero ang unit na ito ay naibenta na, at dahil sa privacy ng nakabili, hindi po namin pwedeng sabihin ang iba pang detalye. Huwag na nating itago. Ako ang nagbenta ng bahay na ito. Naibenta ito sa halagang 15 milyong piso. Ano? Ang bahay ni Suching, bakit naging ganoon kamahal ang halaga niyan? Suching, hindi pa kayo opisyal na hiwalay ni Chenmo. Ang bahay na ito ay natural na conjugal property ninyong mag-asawa. Ang kinita mo sa pagbibenta ng bahay, dapat ay bigyan mo rin kami. Dapat may parte rin kami riyan. Ang bahay na ito ay binayaran ng buo ng mga magulang ko bago pa ako ikasal. Ito ay buong buo, na pag-aari ko lang at personal kong ari-arian. Suching, bakit ganyan ka magsalita? Hindi pa naman kayo hiwalay sa ngayon. Bakit kailangan mo pang makipagtuos sa matanda, at maging ganito kada mo sa kwenta? Ang mga sinasabi mo, ay sadyang nakakadurog ng puso. Hay nako! Ano bang kamalasan ang nagawa ko sa buhay, para magkaroon ng ganito kawalang galang na manugang? Bukod sa hindi na siya makabuo ng anak, pati ang sarili niyang asawa na kasama niya araw-araw, ay ipinakulong pa niya. Hinahayaan niya ang isang matandang tulad ko na mamulubi sa kalsada. Napakasama talaga ng kapalaran ko. Ang ingay naman dito. Tita, gusto niyo bang may tumulong sa inyo? Para makamit ang hustisya. Sige po, magsalita lang kayo. Dito sa livestream ko, may 100,000 tao ang nanonood ngayon. Ito. Bakit mo ba ako hinihila? Kung sino man ang nagpapahirap sa buhay ko, hindi ko siya tatantanan. Napakawalang puso naman ng manugang na ito. Minamaltrato ang matanda. May tatawag ba ng pulis para sa kaayusan dito? Makinig po kayong lahat sa akin sandali. Ayaw mo na ba talagang magtira ng kahihiyan sa sarili mo? Kung ganoon, sa harap ng maraming tao, ipakita mo ng maigi ang tunay mong mukha. Ang taong ito na nagwawala at nanggugulo, ay ang biyenan ko, si Liu Mei. Ang asawa ko, si Chenmo. Paulit-ulit na nangaliwa habang kasal kami. Ginamit pa niya ang pangalan ng tatay ko, para mangutang at ilipat ang mga ari-arian, para lang magsugal sa Macau. Matibay ang lahat ng ebidensya. At itong babaeng buntis na ito, ay ang kanyang little cutie. Pero hindi lang basta little cutie, kundi isang maliit na kerida. Paano niya nalaman kung sino ako? Posible kayang alam na rin niya ang tungkol sa bagay na iyon. Ang dating ako, napakauto-uto na naniwalang nahanap ko na ang tunay na pag-ibig. Hindi nag-atubiling magpakasal kahit malayo sa amin. Pinagsilbihan ang mga biyenan. Inasikaso ang lahat ng gawaing bahay. At ano ang napala ko? Napunta lang ako sa pamilyang gaya nito. Mga linta na sumisipsip ng dugo ng iba. Hula lang siguro niya iyon. Ang tanging binanggit niya ay ang tungkol sa pagsusugal. Ibig sabihin, hindi pa niya alam ang mga sikretong iyon. Napakalinis ng pagkagawa ko. Walang bakas. Walang magiging problema. Anong klaseng pamilya ba ito? Ginamit pa ang pangalan ng biyenan para sa sariling luho. Matulog ka na lang at managinip. Huwag na kayong kumuha ng video. Ang dami namang little cuties ng lalaking ito. Ano to? Pang Candy Crush para maka-level up. Hindi ganyan ang nangyari. Huwag kayong maniwala sa mga pinagsasabi niya. Ay nako, anong hindi? Kitang-kita na nga, huwag mong gamitin ang katandaan mo para magpaawa, lumayas ka na. Para sa akin, ang tapang at ang galing talaga ng manugang na ito. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Naintindihan ko na ngayon. Siya pala ang lalaki mo sa labas. Ang lalaking kinakasama mo. Nagplano pala kayo. Nagkuntsabahan kayong dalawa para gumawa ng ganitong eksena. Para hiyain ako, hindi ba? Ting, Suching. Humanda ka sa akin. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Isa akong influencer reporter na nakatutok sa pagkuha ng mga balita. Nabalitaan ko na noon ang tungkol sa pagharap mo sa mga lalaki. At ang tungkol sa pagpapakulong mo sa asawa mo. Sinusubaybayan na talaga kita. Gusto ko lang sumubok ng swerte ko ngayong araw. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko talaga ang napakasamang biyenan na ito. Kaya pala kumukuha ka ng mga materyales. Hindi lang iyon, MS. Su, binili ni Mr. Lu ang bahay mo sa napakataas na halaga. Ang mamimili. Si Mr.
Lu pala iyon, MS. Su. Dahil wala na ang mga istorbo, ituloy na natin ang pag-uusap tungkol sa pagbili ng bahay. Pero, hindi mo kailangang magbayad ng ganoon kalaking halaga, base sa presyo sa merkado. Sapat na ang 10 milyon, ang sobrang 5 milyon. Ibigay mo na lang bilang pasasalamat sa mga materyales na nakuha mo. Dahil tapos na ang turnover ng bahay, ikaw na ang bahala sa mga susunod na proseso. Sige po, Ginoong Lu. Mauna na ako. May kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya. Itutuloy ko ang pagsubaybay sa kaso ng diborsyo mo. Tutulungan kitang palakasin ang ingay nito sa publiko. Sana ay makabangon ka agad, MS. Su, at tuluyang makawala sa lalaking iyon, Paul. Mula nang magdesisyon akong makipagdiborsyo, inihanda ko na ang sarili ko. Handa na akong harapin ang bago at mas matapang na bersyon ng aking sarili. Pagkatapos may benta ang bahay, pansamantala akong bumalik sa poder ng mga magulang ko. Araw-araw kong sinasamahan si mama sa pamamasyal, at pag-aalaga ng mga halaman. Simple pero payapa ang takbo ng buhay. Nang makuha ko ang bayad sa bahay, agad akong naglipat ng 5 milyon sa kumpanya ni Papa. Hello, Pa. Ching-ching, anong ginagawa mo? Sabi ko naman sa iyo, hindi mo na kailangang intindihin ang perang ito. Pa. Ang perang ito ay hindi sa inyo, at lalong hindi kay Chenmo. Ito ay tanda ng paggalang at pagmamahal ko sa inyo. Ngayong naibenta ko na ang bahay. Marami na akong hawak na pondo. Eksakto itong 5 milyon. Ituring nyo na lang na puhunan ko sa kumpanya nyo. Bilang shareholder na ninyo, kailangan nyo pong magtrabaho ng maigi, para kumita tayo ng malaki. Hi. Talagang malaki ka na. Mula noon, itinuring na talaga ako ni Papa na isang shareholder. Personal niya akong tinuruan kung paano magbasa ng financial reports, mag-evaluate ng mga proyekto, at makipagnegosasyon sa negosyo. Maganda ang kumpanya ninyo. Inaasahan ko ang ating kooperasyon. Mabilis akong natuto. Napagtanto ko na hindi ako ang gaya ng sinasabi ni Chenmo, na isang may bahay lang na napag-iwanan na ng panahon. Kabaligtaran ang lahat. Dahil pagdating sa numero at negosyo, may likas akong talas. Kaya lang, sa loob ng 5 taon, ibinuhos ko ang lahat ng talino ko sa pag-aasikaso ng gawaing bahay at sa pag-intindi sa nararamdaman ng asawa ko. Ngayon, sa wakas ay magagamit ko na ang lahat ng iyon para sa sarili kong halaga. Dumating na rin ang araw ng paglilitis sa korte. Su Ching. Magsisimula na ang hearing. Siguradong kabadong-kabado ka na, no? Bakit naman ako kakabahan? Wala na akong utang at gama na ang pakiramdam ko, lalo na't makakawala na ako sa basurang si Chenmo. Walang utang, sinong niloloko mo? Yung bahay nyo na luma at sira-sira. Kahit pilitin, 8 milyon lang ang halaga niyan. Sa takbo ng real estate market ngayon, kahit tanga, alam ang totoo. Ay, narinig ko nga pala, na ikaw ngayon ay nakakulong na lang sa bulok mong kumpanya araw-araw. Taranta ka na siguro sa kakahabon ng mga pinagkakautangan mo, di ba? Karma yan, naghihirap na kayo ngayon. Habang ang anak ko ay malapit ng bumangon muli. Kaya ang puso ko ay talagang naglulundag sa tuwa. Bumangon, sabihin mo sa akin, paano babangon ang isang kriminal? Anong sabi mo? Anong sinasabi mo? Magsisimula na ang hearing. Anong kasong kriminal ang pinagsasabi mo? Ipaliwanag mo ng maigi, Ting. Siguradong nananakot lang ang cutie na ito. Ting. Kung hindi lang dahil sa malalang morning sickness ni Chen Chen, na kailangang manatili para alagaan, talagang papasok ako ngayon para saksihan ng paglilitis, para makita kung paano ka, Su Ching, kung paano ka matatalo ng lubusan, Ting. Nasasakdal, ang hiling ng nagrereklamo ay diborsyo, paghahati ng ari-arian, at pananagutan sa utang. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Kagalang-galang na hukom, naniniwala po kami na, ang 5 milyong iyon ay ginamit para sa operasyon ng kumpanya, at ang mga benepisyong nakuha ay pinakinabangan ng mag-asawa. Kaya naman, ang utang ay dapat bayaran ng mag-asawa ng magkasama. Mayroon kaming sapat na ebidensya para pabulaanan iyan. Ito ay ang mga record ng gastos ni Chenmo habang nambababae siya. Ito naman ay ang mga binili ni Chenmo para kay Linwan, mga resibo ng mga mamahaling gamit. At ito ay ang mga transaksyon ni Chenmo sa pagsusugal sa Macau. Hukom, ano po ba ito?
Si Linwan ang nangyari sa akin. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin. Nagkasala lang ako ng kasalanang ginagawa ng lahat ng lalaki. Siya na hindi man lang magkaanak, isang may bahay na umaasa lang sa akin para mabuhay. Ano ba ang naiambag niya sa pamilyang ito? Habang ako, ilang taon akong nagpakapagod para sa pamilyang ito, binayaran ko ang lahat ng gastusin. Dahil lang sa maliit na pagkakamaling ito, ako na ang magbabayad ng lahat ng utang. Hindi ito patas. Pagod ang lalaki sa pagtatrabaho para sa pamilya. Hindi ba pwedeng lumabas para mag-relax man lang? Kung talagang magaling ang babaeng ito, bakit hindi siya ang magtrabaho? Hindi mo pwedeng sabihin iyan. Ang lalaki ang unang nanganulo. Hukom, dahil hindi matanggap ng nasasakdal. Mayroon pa akong huling piraso ng pinakamahalagang ebidensya. Tawagin natin ang aming saksi, si Linwan. Chen Mo. Ito na. Ang kumpletong ebidensya ng iyong panloloko sa pera. Chen Mo. Ito na. Ang kumpletong ebidensya ng iyong panloloko sa pera. Mismong si Linwan ang nakakita sa paglilipat mo ng mga ari-arian. Narito ang saksi at ang mga ebidensya. Ano pa ang idadahilan mo? Ang kapal ng mukha ng lalaking ito na magpaawa pa. Ang galing talagang umarte ng lalaking ito. Halos naniwala na ako sa iyo. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Sa pagkakataong ito, kukunin ko ang hustisyang nararapat sa akin. Hukom. Tinangka akong akitin ni Linwan pero nabigo siya. Kaya ngayon, gusto niya akong idiin dahil sa galit. Mapagkakatiwalaan ba ang testimonya niya? At isa pa. Ang larawang ito. Kaya kung gumawa ng 100 kopya niyan sa isang iglap, nasasakdal, tumahimik ka. Kung hindi ka naniniwala sa ebidensya, dapat kang maniwala sa mga alagad ng batas. Ito naman ay mula sa kagawaran ng investigasyong pang-ekonomiya, tungkol sa iyong pagkakasangkot, sa abiso ng pagsasampa ng kaso para sa panloloko sa pera. Ano? Diyos ko po. Isa pala siyang dakilang manloloko. Kagalang-galang na hukom, ang nasasakdal ay nanganulo habang kasal. Nilustay ang mga ari-arian ng mag-asawa, ginamit ang garantiya ng kanyang ama para sa ilegal na pautang, at nagtangkang ilipat ang mga ari-arian sa ibang bansa, para sa nagsakdal at sa kanyang pamilya. Ito ay nagdulot ng napakalaking panganib sa pananalapi at pinsalang emosyonal, ayon sa batas sa kasal. Ang panig na may kasalanan ay dapat makakuha ng maliit o walang bahagi sa mga ari-arian sa oras ng diborsyo. Ang kanyang mga personal at ilegal na utang ay hindi dapat pasanin ng magkasama ng mag-asawa. Hinihiling ng aming panig ang hatol na diborsyo, at ang lahat ng ilegal na utang sa ilalim ng pangalan ng nasakdal ay dapat niyang pasanin ng mag-isa, at aalis siya ng walang kahit anong ari-arian, nasakdal, tungkol sa mga ebidensyang inihain ng panig ng nagsakdal, pati na rin sa kanilang mga hiling sa demanda. Mayroon ka pa bang anumang pagtutol, Su Ching? Planado mo pala ang lahat ng ito. Ang galing mo ring umarte, ano, Chen Mo, kumpara sa mga matatamis mong salita noong niloloko mo ako. Ang pagpapanggap ko ay wala pang 1% ng ginawa mo. Huwag ka nang manlaban pa ng walang saysay. Ang pagpupumiglas mo ay mawawalan lang ng silbi sa harap ng matibay na ebidensya. Pumapayag ako. Pumapayag ako. Kagalang-galang na hukom, pumapayag na ako sa diborsyo. Lahat ng utang ay ako na lang ang magpapasan. Aalis ako nang walang kahit ano. Tumayo ang lahat. Ipinahahayag ng hukumang ito, na ang nagsakdal na si Su Ching at ang nasakdal na si Chen Mo ay opisyal ng diborsyado. 5 taon ng pagsasama. 5 taon ng gulo. Minsang nagmahal, minsan ding nagtanim ng galit. At naggamitan. Sa huli, sa isang bagsak ng maso ng hukom, natuldukan na ang lahat. Madam Su, napakagaling niyo po talaga ngayong araw. Maaari ko po bang i-post ang bidyong ito sa internet? Alam ko na po, na magtatagumpay kayo sa pagbawi ng inyong karapatan ngayon. Sige, i-post mo. Ipaalam natin sa lahat na ang mga babae ay hindi basta-basta na lang inaapi. Ang lahat ng pagtataksil at panloloko ng mga lalaki ay magpaparana sa kanila ng sarili nilang pait. Tara na. Chen, magtiis ka muna ng kaunti. Pagdating natin sa ibang bansa, hahanapan kita ng pinakamagaling na eksperto, at kukuha ng pinakamahusay na katulong. Sa oras na iyon, magiging komportable ka na. Tapos na ang paglilitis. Ang anak ko, siguradong nanalo yon. Kailangan ko nang bumaba para tingnan.
Oh, Suching. Ang bilis mo namang lumabas. Kumusta na ang kumpanya nyo? Magdedeklara na ba kayo ng pagkalugi, ha? Nako. Itong anak ko, isasama na ako agad sa ibang bansa. Pagdating doon, hindi na mauubos ang pera namin. Sana nga sa oras na iyon, hindi kayo maghirap ng husto na pati matitirhan ay mawala, at baka agawin nyo pa ang bahay ko. Malinaw na nakasulat sa desisyon ng hukuman, na ang bahay na ito ay sa akin lang. Zay. Hindi ko pagkakainteresan ang bulok mong bahay. Ibigay mo man ng libre, ayaw ko. Ikaw na isang diborsyadong babae. Nawala man lang trabaho. Ang bahay nyo na yan, baka mamaya lang, ay rimatahin na ng korte para pambayad sa utang. Nagkakamali ka yata, nabili ko na ang bahay na iyon. 15 milyong piso, cash. Samantalang ang lumang bahay ninyo, dahil pambayad sa utang, nasekwester na iyan ng korte, isusubasta na iyan sa susunod na buwan. Ano? Naka-freeze lang sa bangko ang bahay namin. Pero kapag nakalabas na ang anak ko at nabayaran ang utang, mababawi rin namin iyon. Demokrasya na tayo ngayon. Anong karapatan ng korte na isubasta ang ari-arian ko? Galingan mo naman ang pagsisinungaling mo, huwag halatang peke. Teka. Ah. Naalala ko na. Ikaw yung toy boy na pinapakain ni Suching, no? 15 milyon pa raw, ha? Halatang halata namang palamunin ka lang. Saan ka naman kukuha ng ganoong kalaking pera? Sayang lang, wala na ring pera ang sugar mommy mo. Sino namang maniniwala sa pinagsasabi mo? Nasa harap tayo ng korte. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kapag nagpakalat ka pa ng chismis, hindi ako magdadalawang isip na ay pakulong ka. Para magsama kayo ng anak mo sa loob. Makukulong. Sinong tinatakot mo? Nanalo na ang anak ko sa kaso. Lalabas na siya agad. Nanalo. Sino namang nagsabi sa iyo na nanalo ang anak mo? Anong ibig mong sabihin? Kung ano ang narinig mo, iyon na iyon. Hindi ang anak mo ang nanalo. Si Suching ang nanalo sa kaso. Ano? Hindi. Imposible, kayo. Gumagawa lang kayo ng kwento. Tatanungin ko ang anak ko ngayon din. Tatanungin ang anak niya. Hinatulan si Chen Mo ng 15 taong pagkabilanggo. Aarestuhin siya pagkalabas ng korte. Malabong makalabas pa siya. Kapag lumabas na ang lahat ng katotohanan, ang pangarap ni Liu Mei na makapag-abroad, ay mismong ang anak niya ang Samira. Siguradong magiging kapana-panabik ang eksenang iyan. Tara na. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, para ihatid ang baby boy mo sa loob ng kulungan. Ano? Simpleng kaso lang ito ng diborsyo. Hindi naman ito kasong kriminal. Bakit siya makukulong? Huwag mo akong takutin. Ayaw mong maniwala, edi tawagan mo ang anak mo. Para malaman mo ang hatol ng korte. Hello. Hello, Attorney Zhang. Kamusta si Chen Mo? Ano ang naging hatol? Tita. Baka gusto niyo pong, si Mr. Chen na mismo ang kumausap sa inyo. Ah, sige po. Nay, nanalo ako sa kaso ng diborsyo. Ang 5 milyong utang na iyan, haati kami ni Suching sa pagbabayad. Ang galing mo talaga, anak. Ibig sabihin, ang pamilya natin, magiging big time na tayo simula ngayon. Sabi ko na nga ba, naghihiganti lang ang impaktang si Suching sa iyo. Kaya kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi niya. Ngayon, ang pamilya ni Suching ay baon na sa utang. Buti nga, bagay lang sa kanya. Das herb. Sino ba kasing nagsabi sa kanya na pagplanuhan ka ng masama, ngayong iniwan ka na niya? Siguradong tapos na ang maliligayang araw niya. Opo, Nay. Hindi pa tapos ang administrative detention ko. Hindi pa ako makakalabas sa ngayon. Nay, alagaan niyo po ang sarili niyo riyan sa labas. Sige, anak. Hihintayin ko na lang na dalhin mo ako sa ibang bansa para guminhawa ang buhay natin. Mukhang masaya ang nanay mo. Nanalo ka siguro sa kaso, no? Dahil maayos naman ang diborsyo, ligtas na ang maruming perang ito. Pwede na nating galawin yung pera para sa pag-abroad, pati yung 50% na parte ko, at yung mga ginastos ko sa pag-aalaga sa nanay mo nitong mga nakaraang araw. Dapat bayaran mo na ako, di ba? Hindi pa tapos ang administrative detention ko. Hindi pa ako makakalabas. Alagaan mo muna si nanay. Pag-usapan natin ang pera paglabas ko. Ibibigay ko rin yan sa'yo. Maingay dito, baba ko na to. Hoy. Ikaw talaga.
Ligtas na ang perang ito. Pero nagdadahilan pa rin si Chen Mo para hindi magbayad. Siguradong may kalokohang binabalak ang isang to. Chen Mo. Gusto mong solohin ang pera, no? Ikaw ang nagtulak sa akin dito, kapag natapos na ang detention mo. At wala pa ang pera sa account ko. Mapipilitan akong iwan ka at itakas ang lahat. At ikaw na matandang pabigat. Huwag mong asahang pakakainin pa kita. Tita, Chen, kumusta ang pakiramdam mo? Okay na ako, sakay na sa kotse. Sige po. Su Qing, napakasama mo. Talagang gusto mo akong mabulok dito, Chen Mo. Hindi pa ako talo. Basta inamin ni Lin Wan ang lahat, na siya ang nagplano ng lahat para idiin ako, at ipasa sa akin ang sisi. Makakapag-iba pa ako ng testimonya. Hukom, babaguhin ko ang testimonya ko. Gusto kong makita ang abogado ko. Tao po. Hello, Lin Wan, di ba? May ipapasabi si Chen Mo sa'yo. Sa susunod na pagdinig sa korte, sabihin mong ikaw ang nag-set up sa kanya. Aminin mo lahat ng kasalanan mo sa pag-unjok sa kanya. Kundi, lahat ng baho mo noong naging kabit ka, pati yung tungkol sa pagbubuntis mo. Isisiwalat ko sa mga magulang mo. Yung dalawang matanda sa inyo, mas mahalaga ang dangal kaysa sa buhay, di ba? Alam mo kung anong gagawin nila sa'yo kapag nalaman nila. Alam mo na ang mangyayari. Kahit hindi ka umamin, tungkol sa money laundering, alam mo ang lahat pero nanahimik ka. Kasalanan na yan agad. Tapos ididiin ka pa ni Chen Mo na ikaw ang nag-utos sa kanya. Tingin mo ba makakalusot ka pa? Kung aamin ka na ngayon, kahit papaano, hindi ka haantong sa sitwasyong tinalikuran ka na ng lahat. Pakisuri ulit ang mga datos na ito, pati na rin itong prediction model. Sige, titingnan ko. Tay, sasagutin ko lang itong tawag. Sige na. Madam Su, mayroong emergency. Ano po iyon? Gusto ni Chen Mo na bawiin ang kanyang testimonya. Bawiin ang testimonya. Ano ang gusto niyang itanggi? Isinisi niya ang lahat kay Lin Wan. Sinasabi niyang si Lin Wan ang nag-udyok sa lahat ng operasyon. Mula sa money laundering hanggang sa paglilipat ng mga ari-arian. Paimik raw ang kanyang pirma sa mga pekeng kontrata. Sinasabi pa niyang para maangkin ni Lin Wan ang mga ari-arian. Ay sinadya nitong kumuha ng kopya ng ebidensya para i-frame siya. Akala ba niya ay maniniwala ang hukom sa mga kasinungalingan niya? Kumpleto ang mga ebidensya. Hindi na niya mababago ang takbo ng kaso. Pero gusto niyang labo-labuhin ang sitwasyon. At idamay si Lin Wan sa pagbagsak niya, para mabawasan ang sarili niyang parusa. Paano naman si Lin Wan? Kumusta siya? Masyado siyang emosyonal. Kanina pa siya umiiyak ng umiiyak. Balita ko ay nakatanggap din siya ng mga pagbabanta sa telepono. Pero dahil biglaan ang lahat, hindi niya ito na-record. Attorney Wang, inilaan ni Lin Wan ang lahat ng kanyang pag-asa sa pagpapabagsak kay Chen Mo. Pero hindi niya akalain. Nababaligtarin siya ni Chen Mo at kakagaitan siya pabalik. Attorney Wang, gusto kong makita si Lin Wan. Ako na ang baalang mag-ayos. Madam Su, hindi na ako papasok sa loob. Dito na lang kita hihintayin. Sige. Ate Su. Tahan na. Walang may dudulot na mabuti ang pag-iyak mo. Paano niya ito nagawa sa akin? Napakarami kong ginawa para sa kanya. Ibinigay ko na ang lahat sa kanya. Paano niya nagawang baligtarin ako ng ganito? Dahil ganyan talaga siyang tao. Makasarili at walang pakiramdam. Gagawin niya ang lahat, kahit maduming paraan. Kung kaya niya akong traidorin para sa pera, kaya ka rin niyang isakripisyo para lang makatakas sa batas. Lin Wan, hindi mo pa ba nakikita kung anong klaseng halimaw siya? Nakikita ko na. Matagal ko na siyang kilala. Ngayon, gusto mo bang pagbayarin siya ng mas matindi? Gusto ko, galit na galit ako sa kanya. Kahit masira pa ang reputasyon ko, pagbabayaran ko siya, 100 beses na mas masakit kaysa sa dinaranas ko ngayon. Mabuti. Gawin mo ang sasabihin ko. Ganito. Magtatagumpay ba tayo?
Kahit ano pa ang mangyari, kailangan nating subukan. Ito na. Ang tanging pagkakataon mo para makabawi. Ano ang gusto mo? Ang mabulok bilang isang kasabwat, o ang tuluyang tapakan siya sa ilalim ng iyong mga paa, nang hindi na siya muling makabangon kailanman. Alam ko. Hibang na ang plano na ito. Pero para talunin ang isang baliw na tulad niya, kailangan nating gumamit ng mas baliw na paraan. Ako. Pag-iisipan ko muna. Sige. Madam Su. Si Lin Wan. Makikipagtulungan ba talaga siya? Gagawa siya ng paraan. Kapag ang isang babae ay nagpas siyang bumangon, ang lahat ng hadlang at limitasyon sa mundo ay magiging balewala na lang. Ang tagal nang tapos ng detention period niya, bakit hindi pa rin bumabalik si Chen Mo? Hindi ko rin makontak ang telepono ni Attorney Zhang, parang sinasadya nilang iwasan tayo. Ito. May nangyari kaya sa presinto, na hindi natin alam. Huwag ka nang magpanggap, noong nakaraang araw lang ay binisita mo siya, at masaya pa kayong nagtatawanan ni Chen Mo. Tapos ngayon sasabihin mong hindi mo siya makontak. Palagay ko, magkakasabwat kayong buong pamilya. Gusto nyo lang takbuhan ang utang nyo, dahil wala kayong konsensya. Huwag nyo akong sisihin kung maging malupit ako, tita. Huwag po kayong mag-alala, gusto nyo po ba, mamayang hapon ay ihatid ko kayo sa presinto para magtanong-tanong. Sige. Tama nga ako, napakabait at maunawain ni Chen Chen. Chen Chen, hindi naman ito ang presinto. Bakit tayo pumunta sa kumpanya ni Chen Mo? Gusto ko ngang itanong, ano bang balak mo? Matandang hakluban ka. Nakikipagsabwatan ka ba sa anak mo para paglaruan ako? Nakikitira at nakikikain ka na nga lang, wala ka pang inilalabas na pera. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Charity institution. Aray ko, Chen Chen, pera ba ang gusto mo? Siguradong babayaran ka ng anak ko. Ibibigay niya. Nag-imbestiga ako. Tapos na ang detention period niya matagal na. Inaasahan niya siguro, na dahil sa posisyon ko ay hindi ako mangangahas na pumasok doon. Kaya nagtatago siya sa loob ng presinto. Gusto niyang takbuhan ng utang, di ba? Matagal nang tapos. Hindi yan ang sinabi niya sa akin. Wala akong pakialam sa mga sinabi niya. Pero ngayon, ikaw ang pinakamahalagang alas ko. Nandito ang nanay ng dating chairman. Kayong lahat na gustong maningil, may pag-asa na kayong mabayaran. Ano? Ano bang ginagawa mo? Hoy, Chen Chen. Chen Chen. Makinig ka sa akin, Chen Chen. Hoy, Chen Chen. Song Chen, ang lakas ng loob mong tratuhin ako ng ganito. Pagsasabihan ko talaga ang anak ko, naturuan ka ng leksyon. Ano bang balak mong gawin? Tumigil ka sa kadadaldal. May utang na 3 buwang sahod ang anak mo sa amin. Kailan niya kami babayaran? Kung wala kayong pera, hanapin niyo si Suching. Siya ang dahilan kung bakit nakulong ang anak ko. Tigil. Huwag mong isiping hindi ko alam na bumagsak ang kumpanya. Dahil sa kagagawa ng anak mo. 1 taon na akong hindi pinapasahod. Hindi ko na mabayaran ang utang sa bahay. Gusto na akong hiwalayan ng asawa ko. Wala na akong matakbuhan. Kapag hindi ka nagbayad, huwag kang aalis dito. Magbayad ka. Kayo, anong balak niyong gawin? Aray, ang binti ko, saklolo, tulong, ang binti ko. Napakasama ng ugali mo, para kang ahas. Ang lakas ng loob mong saktan pati ang magiging biyenan mo. Ngayon, bali na ang binti ko, ikaw. Hindi ka magtatapos ng mabuti, nanay. Kami ni Chen Mo, magkasosyo lang kami. Para lang sa pera kaya kami magkasama. Wala akong pakialam sa relasyong biyenan at manugang. Ngayon, dahil nasa kritikal kang kondisyon bilang malapit na kamag-anak niya, sa wakas, may paraan na ako para makontak siya. Ikaw. Tingnan mo. Effective pala talaga ang paraang ito. Ano ba talagang ginawa mo sa nanay ko? Sabi ng mga pulis, bali na raw ang mga buto niya. Ginawa ko lang siyang pain. Para mapalabas ka lang. Gamutin mo siya agad. Hindi na kaya ng matatanda ang ganitong hirap. Kung gusto mong bayaran ko ang operasyon, ibalik mo lahat ng utang mo sa akin. Ay transfer mo na lahat ngayon din. Wala akong pera. Wala akong obligasyong alagaan siya. Hayaan mo na lang ang nanay mo, na maging lumpo habang buhay. Sa huli, si Suching pa rin pala ang pinakamabuti. Anak, ibigay mo na ang pera sa babaeng ito, at putulin mo na ang ugnayan mo sa kanya.
Kung hindi, ang buhay ng nanay mo, dito na matatapos sa araw na ito. Pero hindi ko pa maibibigay ang pera ngayon. Dahil na-freeze na ang lahat ng bank accounts ko, talagang wala na akong mailabas. Ano? Matagal nang natuklasan ng mga awtoridad ang tungkol sa money laundering sa loob at labas ng bansa. Nagsimula na silang mag-imbestiga. Kung hindi mo lang ginamit ang dalawa mong pagkakakilanlan para magtago, matagal ka na sanang nahuli. Bakit hindi mo agad sinabi? Gaya mo. Itinuturing ko lang din ang relasyon natin, bilang magkasosyo lang. Habang napapakinabangan pa kita, bakit ko naman ititigil? Ikaw. Su Ching, kapag may mangyaring masama sa nanay ko, isisiwalat ko ang lahat ng baho mo tungkol sa money laundering. Sa oras na yon, magsasama tayong mabulok sa kulungan. Gagamutin ko siya. Huwag mo lang akong isumbong. Bilisan mo. Magbabayad na ako. Magpagaling ka rito ng maayos. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Mukhang ang anak ko. Ibinigay pa rin ang pera sa kanya. Napakaswerte naman ng babaeng iyon. Oo nga pala, narinig ko. Bukas sa City Intermediate People's Court, magkakaroon ng public hearing tungkol sa isang family case. Balita ko, may kinalaman ito sa ilegal na paglilipat ng malaking halaga ng ari-arian, kahit na kumpidensyal pa ang detalye ng kaso. Pero pakiramdam ko, may kinalaman kaya ito kay Chen Mo? Hindi, imposible yan. Paanong mangyayari yun? Kung siya nga yun. Sa kaso pa lang ng money laundering, mabigat na kasong kriminal na agad yun. Nagkataon lang siguro. Tama, nagkataon lang talaga. Madam Su. Narito na naman ang sikat na reporter na si Lu. Ang tindi talaga ng determinasyon mong humabol sa balita, mas masipag pa kaysa sa mga paparazzi. Syempre naman, napakalaki ng halagang sangkot sa kaso ng panloloko ni Chen Mo. Binabantayan ng buong internet ang pampublikong paglilitis na ito. Isa akong espesyal na imbitadong reporter para sa media na may milyon-milyong followers. Dapat nating siguraduhin na ang kriminal sa pananalapi na si Chen Mo na ito ay sumikat ng husto sa internet. Nasasakdal Chen Mo, mangyaring ibigay ang iyong huling pahayag. Kagalang-galang na hukom. Gusto ko pong bawiin ang aking naunang pahayag. Sa katunayan, ang kasong ito ng money laundering ay may nakatagong katotohanan sa likod nito. Ang sekretarya ko na si Lin Wan ay ginamit ang kanyang posisyon para pekay ng mga kontrata gamit ang pirma ko. Lihim siyang nagsagawa ng money laundering. Inaamin ko po na naging pabaya ako sa pamamahala ng kumpanya, pero ginawa ko lang iyon para sa pamilyang ito, para mabigyan siya ng mas magandang buhay. Hindi ko talaga inaasahan. Nasasamantalahin ni Lin Wan ang pagkakataon. Kinuha niya ang lahat ng ari-arian ko, at pinilit akong makisama sa kanya, bago magsimula ang paglilitis. Nang makita ko ang mga kakaibang ebidensyang iyon, tuluyan na akong natuliro, nahatulan ako nang hindi ko man lang namamalayan. Kung hindi ko lang nilakasan ang loob ko, na ay apela ang kaso. Ito na sana ang magiging pinakamalaking maling paratang sa ika-21 siglo. Napakalungkot naman ito. Plinado pala ang lahat laban sa kanya. Dapat talagang muling suriin ang kaso. Tiyak na itataguyod ng batas ang katarungan. Chen Mo, ang pag-arte mo ay sapat na para manalo ng Oscar. Sayang nga lang, kahit anong piga mo pa sa utak mo, hinding-hindi mo ako matatalo. Ito ang mga bank statement mo. Ito naman ang mga pekeng kontrata na may personal mong selyo. Ito ay ang record ng tawag mo sa Macau at sa babaeng sospek. Ang mga ebidensyang ito, mukhang hindi kayang pekay ng kahit sinong tagalabas. Lahat ng ito ay ginawa ni Lin Wan, nang walang kaalam-alam si G. Chen. Hindi niya kailanman ginamit ang card na iyon. Ang pirma at ang mga tawag ay maaaring pekain. Kung ganoon, tawagin na natin ang pinakaimportanteng saksi sa kasong ito. Lin Wan, aamin ka rin sa kasalanan mo, ang pagiging mahina at duwag mo, ang iyong pinakamalaking kahinaan. Chen Mo. Akala mo ba kapag ginamit mo ang mga magulang ko, ay matatakot mo na ako? Tatay. Nanay. May isang bagay po na kailangan kong ipagtapat sa inyo. Patawad po sa inyo. Saksi Lin Wan. Sabi ng nasasakdal na si Chen Mo, lahat ng ilegal na transaksyon ng kumpanya ay ginawa mo ng mag-isa. Nang wala siyang kaalam-alam, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Inaamin ko po. Talagang walang kwenta itong si Lin Wan. Biktima lang pala talaga si Chen Mo. Nagkamali kaya ang hatol sa diborsyo nila noon. Saksi. Sigurado ka ba? Ang pagbibigay ng huwad na pahayag ay may kaukulang pananagutan sa batas. Sigurado po ako, lahat ng nangyari, ako ang mag-isang gumawa ng lahat ng ito. Ay ako ang namalsipika, ang mga
Ako ang naglipat ng mga pera, pati ang mga bank account. Ginawa ko rin iyon habang hindi siya nakatingin. Ginamit ko ang kanyang impormasyon para buksan ang mga ito. Mukhang ang pananakot na tawag na iyon ay hindi ko akalaing totoong aakuin niya ang lahat ng mga kasalanan. Akusado. Ano ngayon kung akala mo ay perpekto ang binuo mong patibong? Sa huli, talo ka pa rin pagdating sa usaping pagkatao. Kapag nakalusot ako sa kaso ng money laundering, ang mga ebidensya sa kaso ng diborsyo noon ay magiging kainahinala na lahat. Sa oras na iyon, maghahain ako ng apela. Siguradong malilinis ko ang pangalan ko sa 5 milyong nasa account. Gusto ni Chen Mo na ikaw ang maging panakip butas. Ibabato niya sa iyo ang lahat ng dumi. Kung ganoon, unahan na natin siya sa sarili niyang laro. Aminin mo muna ang mga paratang. At pagkatapos, gamit ang iyong pagkatao bilang isang baliw sa pag-ibig, ilabas mo ang lahat ng kanyang masasamang balak, ang kanyang mga maruruming gawain, at ang mga bagay na hindi dapat malaman ng publiko. Ibunyag mo ang lahat ng baho niya. Ngunit, ang lahat ng ginawa kong ito, ay hindi para sa sarili ko. Ginawa ko ito para sa kanya. Para kay Chen Mo. Mahal ko siya. Baliw na baliw ako sa pagmamahal sa kanya. Sabi niya ang asawa niya ay isang losyang na babae, isang walang kwentang tao na wala namang alam. Matagal na raw niyang gustong makipagdiborsyo rito, kaya lang ay hindi niya maiwan ang pera ng pamilya nito. Ito ay malayo sa sinasabi niyang, siya ay isang mabuting asawa, kaya pinatulong niya ako sa paglilipat ng mga pera. Sinabi niya sa akin, kapag naubos na niya ang laman ng kumpanya, magdedeklara siya ng pagkalugi, at pagkatapos ay ipapasa ang lahat ng utang sa kanyang asawa. Sa ganoong paraan, makikipagdiborsyo siya ng walang ginagastos na kahit isang sentimo. At pagdating ng oras, isasama niya ako, dala ang lahat ng natitirang pera, para mamuhay ng marangya sa ibang bansa. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako, sinabi niyang pakakasalan niya ako, at gagawin akong isang marangal na ginang Chen. Naniwala ako sa lahat ng sinabi mo, kaya naman tinulungan ko siyang gawin ang mga ito, ang mga bagay na labag sa konsensya. Sinira ko ang sarili kong kinabukasan, nagdalang tao pa ako para sa kanya, ibinigay ko ang lahat sa kanya, pero siya, ano ang ginawa niya sa akin? Ginamit lang niya ako at itinapon na parang basura. Pinilit niya akong ipalaglag ang aming anak. At ngayon, ang lahat ng ito, ay ibinibintang niya sa akin. Paano naman ang bata? Chen Mo. Tingnan mo ako. Maglakas loob kang isumpa sa buhay ng nanay mo, na hindi mo sinabi ang mga salitang iyon. Maglakas loob kang sabihin hindi mo ako ginalaw. Maglakas loob kang sabihin na ang dinadala ko, ay hindi mo anak. Chen Mo. Inasahan mong lalaban si Lin Wan. Pero hindi mo inakalang, gagamit siya ng paraang parang pagpapakamatay, para lang isama ka sa kanyang pagbagsak. Iyan ang isang babae, kung pati ang sarili mong reputasyon, at kinabukasan ay itatapon mo na, wala ka na talagang katapat, sa aspeto ng moralidad, si Lin Wan, at sa harap ng publiko, ay tuluyan ka ng hinatulan ng kamatayan. Diyos ko po. Akalain mong isa pala siyang top tier na lalaki. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito na magpaawa pa. Napakagaling talagang umarte ng hayop na ito. Talagang nauto mo kaming lahat. Chen Mo, ang imahe ng biktima na maingat mong binuo, ay tuluyan ng gumuho. Ngayon, hindi ka lang isang kriminal sa pananalapi, kundi isa ring manloloko sa pag-ibig, na matapos pagsawaan ay itatapon na lang. Ang scumbag ng siglo na nagpahamak sa sariling asawa at anak. Sa pagkakataong ito, tapos ka na talaga. Tahimik, tumahimik ang lahat. Saksi. Bumalik po muna kayo sa inyong upuan. Pakikalma po muna ang inyong sarili. Kung mayroon mang mga katanungan, ang hukuman na ang baalang lulutis niyan para sa inyo. Mag-isip ka na agad ng paraan. Akasadong Chen Mo, tungkol sa testimonya ng saksi. Mayroon ka pa bang anumang pagtutol? Kagalang-galang na hukom. Ang testimonya ng saksi kanina ay masyadong emosyonal, hindi malabong. May problema sa pag-iisip ang saksi. Ang kanyang mga pahayag ay kailangan pang kumpirmahin. Tama. Ang mga sinasabi ng babaeng ito, maniniwala ba kayo? Ako, si Chen Mo, ay palaging malinis ang dangal. Kapag naglakas loob pa kayong gumawa ng chismis tungkol sa akin, ay demanda ko kayo ng libelo. Chismis. Kung ganoon, ang mga bidyong ito na hawak ko, chismis din ba ang mga ito? Ito ang screen recording ng livestream ko noon. Tingnan mo itong mabuti, ang babaeng ito sa video. Ano ang relasyon niya sa iyo? Ma. Itong babaeng buntis na ito, siya ang kanyang little cutie. Pero hindi lang basta little cutie, kundi little cutie. Ang little cutie na ito sa video. Ang siyang tumulong kay Chen Mo, na babae niya sa Australia. Peke ang bidyong iyan. Nagsisinungaling ka. Kailangan itong dumaan sa tamang pagsusuri, bago ito tanggapin bilang ebidensya. Kagabi pa lumipad palabas ng bansa si Song Chen.
Hindi na nila siya mahahanap. Walang makakapagpatunay na ako ang naglaban ng pera. Walang mangyayaring masama. Paano naman ang matibay na saksi? Siguro naman sapat na iyon para magpatunay, di ba? Saksi. Kung ano man ang alam mo, sabihin mo na ang lahat. Inaamin ko po ang aking kasalanan. Ako ang kasabwat ni Chen Mo. At dinadala ko pa ang anak niya. Pero siya, wala man lang siyang ibinigay na kahit isang kasing sa akin. Para lang akong basura na itinapon niya matapos pakanabangan. Kagalang-galang na hukom. Inaamin ko na po ang lahat. Wala po akong nakuha kahit isang sentimo mula sa nakaw na yaman. Maaari po bang bigyan niyo po ako ng mas mababang parusa? Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Bumalik ka muna sa upuan mo at maupo. Chen Mo, nandyan ka na naman. Dati, hindi mo ako kinilala. Ngayon naman, hindi mo siya kinikilala. Isa o dalawa, pwede mo pang itanggi. Pero paano kung 7, 8, 9, o 10 na? Hindi mo na ito may tatago, di ba? Anong ibig mong sabihin? Mga sis, lumabas na kayo. Nagtrabaho ako sa kumpanya niya. Ginamit niya ang pagiging boss para pagsamantalahan ako. Nagbuntis ako sa anak niya. Pinilit niya akong ipalaglag ito. 3 buwan kaming nag-date. Saka ko lang nalaman na isa lang pala akong A-side chick. Haha. Chen Mo. Hindi ko akalain. Isa ka palang time management master, ha? Ang A-side chick na ito na puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. Napakaraming babae ang sinira mo. Dapat kang mabilanggo. Hatulan ng pagkakulong. Katahimikan, katahimikan. Tumayo ang lahat. Ang huling hatol. Ang nasasakdal na si Chen Mo, dahil sa krimen ng financial fraud. Krimen ng kidnapping at extortion. Pinagsama-samang parusa para sa mga krimen. Hinatulan ng 20 taong pagkabilanggo. Pag-alis ng mga karapatang pampolitika sa loob ng 5 taon. At kumpiskasyon ng lahat ng kanyang personal na ari-arian. Tapos na ang paglilitis. 20 taon. Higit pa sa tinansya ni Attorney Wang. Nadagdagan pa ng 5 taon. Hindi ako kasing saya ng inaasahan ko. Walang matinding galak sa paghihiganti. Kalmado lang ang puso ko. Para bang nanunood lang ako ng isang napakahabang pelikula. Sa screen, lumabas ang mga salitang wakas. Bumukas na ang mga ilaw. Lumabas na ako sa kwento ng ibang tao. At bumalik na sa sarili kong buhay. Madam Su, maaari na po kayong umalis. Sige. Congratulations sa iyong bagong simula, Chen Mo. Ang taong ito sa buhay ko, na gumanap bilang bida sa loob ng 5 taon. Sa wakas, tuluyan na siyang umalis sa entablado. Hinatulan si Lin Wan ng 3 taon. Isinaalang-alang ng korte ang kanyang malaking tulong sa kaso. Pag-amin sa kasalanan, bilang isang kasabwat lamang, binigyan siya ng mas mababang parusa para sa kanyang kamangmangan at kasakiman. Nagbayad siya ng kaukulang presyo. Pero kumpara kay Chen Mo, ito na ang pinakamagandang kinahinatnan. Pagkalipas ng 3 taon, 27 taong gulang pa lang siya. Maaari pa niyang simulan muli ang kanyang buhay. Samantalang si Chen Mo, paglabas niya, mag-60 taon na siya. Ang labanang ito, sa huli, ako pa rin ang nanalo. Ano bang nangyayari sa anak ko? Ang tagal na, wala man lang kahit anong balita. Baka naman ang pamilya ni Su Qing, dahil sa mga ari-ari ang kinuha, ay gumagawa ng paraan para makapaghiganti. Attorney Zhang. Hello, Attorney Zhang. Tungkol ba ito sa anak ko? Madam, lumabas na po ang resulta ng kaso ng money laundering ni Mr. Chen. Hindi po siya maaaring makipag-ugnayan sa labas sa ngayon. Pinapasabi niya po sa inyo, ang kaso ng money laundering. Anong kaso ng money laundering? Yung nilitis sa publiko kahapon. Ang tungkol sa malakihang money laundering ni Mr. Chen. Matagal na pong napatunayan ng mga autoridad. Ngayon ay hinatulan na siya ng pagkakabilanggo. May parusang 20 taon. Ang inyong lumang bahay ay sa pilitan na ring ipapa-auction ng korte. Para pambayad sa utang na 5 milyon. Ano? Pagkatapos maayos ang lahat, binigyan ko ang sarili ko ng mahabang bakasyon. Nagsimula na akong maglakbay. Wala na ang tanikala ng kasal, ang mga hiling ng biyenan, ang mga matitinding pakana at hinanakit, tila kasabay ng paglalakbay na ito. Unti-unti na silang naglaho. MS. Su. Ang sikat na reporter na may milyon-milyong followers. Personal pang samando sa isang hamak na gaya ko. Hindi ka na hamak na tao ngayon.
Yung ginawa mo noon, ang pagtulong mo kay Linwan sa korte. Ipinost ko ang kwento sa likod nito sa internet. Nagdulot ito ng malaking usap-usapan. Ngayon, napakaraming kababaihan. Ang ginagawa kang inspirasyon. Humahanga sila sa iyo. Sinasamba ka nila. Palagi mo na lang akong tinutulungan. Maaari bang? Gusto mo ako? Trabaho ko ito. Gusto ko lang talaga, ay dokumento ang mga babaeng katulad mo. Mga babaeng nagniningning. Alam ko, na wala ka ng tiwala o pangarap pagdating sa mga lalaki. Kaya hindi ako magmamadali, umaasa lang ako, na mabigyan mo ako ng pagkakataong manatili sa tabi mo. Tara na, tapos na ang bakasyon. Ang buhay. Dapat nang bumalik sa normal. Hello, Ching Ching. Pwede ba kitang makausap? Nabulag pala ako sa katotohanan noon. Dati, ang pinakamaliit kong tingin na may bahay. Ngayon ay biglang nagbago, at naging vice-presidente na ng kumpanya. Ching Ching. Ay, hindi pala, Madam Su. Alam ko. Si Chen Mo ang nagkasala sa iyo. Ang lahat ng ginawa niya. Karapat-dapat lang siya sa sinapit niya. Naparito ako ngayon, hindi para makiusap para sa kanya, kundi para humingi ng tulong sa iyo. Tulong. Yung lumang bahay na yon, sabi ng korte, IA auction daw ang parte ni Chen Mo. Pero sa ngayon, saan naman ako kukuha ng pera para mabili yun? Doon na ako nakatira buong buhay ko. Kapag nawala yun, wala na talaga akong matitirhan. At ano ngayon? Kaya, gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pwede mo bang, bilhin muna ang mga karapatan sa ari-ari ang iyon? Alam kong may pera ka, bilhin mo na iyon. Gagawa ako ng kasulatan ng utang sa iyo. Kahit magpaalila pa ako sa iyo, unti-unti ko itong babayaran. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo naman ako. Wala na. Wala na akong ibang matakbuhan pa. Isipin mo na lang, noong mga panahon na minahal at inalagaan kita. Minahal, ang tinatawag ninyong pagmamahal, ay noong nabigo akong mabuntis. Dinuduro ninyo ang ilong ko, at minumura akong manok na hindi nangingitlog. Noong nangaliwa ang anak ninyo, at humingi ako ng katarungan. Sinabi ninyong pinapahiya ko ang pamilya Chen. Noong gusto ng anak ninyong idamay, ang buong pamilya ko sa gulo, at balak pang gamitin ang kumpanya ni Papa para pambayad utang. Pinagtanggol ninyo pa ang anak ninyo, at gumamit ng pinakamasasakit na salita, para saksakin ako sa likod. Ang kinahinatnan ninyo ngayon, ay dahil sa sarili ninyong mga kamay, dahil pinalaki ninyong giant baby ang anak ninyo. Ang lahat ng ito, ay bunga ng sarili ninyong mga gawa. Kahit pa humantong kayo sa lansangan at doon matulog, wala na akong pakialam doon. Kung noong naghahanda pa lang akong mabuntis, nagpakita lang kayo sana ng kahit kaunting malasakit, sa halip na puro panlalait, kung noong nangaliwa si Chen Mo, at humingi ako ng katarungan. Hindi ninyo sana kinonsinti ang anak ninyo, sayang lang. Wala nang kong, Su Ching. Su Ching. Patawad. Ako ang nagkamali. Malinaw naman, na ikaw ang pinakamabait, at pinakamunuring manugang. Pero ako, ang pinakamasamang ugali ko, ay ibinuhos ko sa iyo lahat. Ito na ang karma ko. Ngayong araw, ang lahat ng shares at pangunahing negosyo, ay ililipat ko na sa aking anak na babae. Opisyal ko nang ibinibigay ang mga karapatan bilang chairman. Sandali lang, Chairman Su. Balita namin ay naging housewife ang anak nyo sa loob ng 5 taon. Bigla nyo nalang ipapasa ang ganito kalaking kumpanya sa kanya. Mapagkakatiwalaan ba siya? Tunay na pera ang ipinuhunan namin dito. Iyon na nga, 5 taon siyang hindi nagtrabaho. Balita pa namin ay minaliit siya ng dati niyang asawa, na wala raw siyang alam gawin. Ito ang estratehiyang ginawa ko para sa pag-unlad. Kahit ang isang housewife ay pwedeng magkaroon ng sariling karera, maganda nga ang pagkakagawa ng plano. Pinaghirapan talaga ito. Madam Su, may naghahanap sa inyo sa ibaba. Wala siyang appointment, Linwan daw ang pangalan niya. Papasukin mo siya. Sige po. Ate Su. Halika rito, maupo ka. Ate Su, pumunta ako rito ngayon. Dahil gusto kong ibigay ito sa inyo.
Ano ito? Iyong 100,000 piso. Bago ang paglilitis noon, ipinagtapat ko na ang lahat sa mga magulang ko. Iniwan ko ang pera sa kanila, at pinutol ko na ang ugnayan ko sa kanila. Pagkalabas ko, humanap ako ng trabaho. Nagtipid ako ng husto sa loob ng 1 taon. Nag-iipon ako buwan-buwan. Alam kong malayo pa ito, sa 100,000, pero magbabayad ako buwan-buwan, hanggang sa mabayaran ko ang lahat. Lin Wan. Karapat dapat iyan sa iyo. Hindi. Tinulungan kita, hindi dahil sa pera. Gusto ko lang makuha ang hustisya para sa sarili ko, Ate Su. Kung hindi dahil sa iyo. Marahil noon pa ay, napatay na ako ni Chen Mo. Ikaw ang nagbigay sa akin, ng pagkakataong magsimulang muli, hindi ko mababayaran ang utang na loob na ito. Pero ang pera, kailangan kong ibalik. Lin Wan. Ngayon lang ako nakakita sa iyo, ng ganyang paninindigan. Siya nga pala. Balita ko ay nasa kulungan ngayon si Chen Mo, at hindi maganda ang kalagayan niya. Tumanda siya ng husto. Pumuti na ang buhok niya, at hindi rin maayos ang pag-iisip niya. Madalas siyang nagsasalita mag-isa. Sabi niya ay may gustong pumatay sa kanya. Ang mga tao sa loob ng kulungan, ay inaapi rin siya. Noong nakaraang mga araw, nagtangka pa siyang magpakamatay sa loob, para sa isang taong tulad ni Chen Mo, na napakataas ng tingin sa sarili, mula sa ulap, ay bumagsak sa putikan. Nawala ang lahat ng dangal at kalayaan niya, nakapagtataka kung hindi siya mabaliw. Siya nga pala. Kinausap ako ng nanay niya. Pinapabigay niya ito sa iyo. Ito ay mula sa 4 na taon niyang pangangalakal ng basura. Naipon niya para mabili ito. Sabi niya, noong ikinasal kayo, wala siyang naibigay kahit 5. Ito ang utang ng pamilya Chen sa iyo. Sabihin mo sa kanya, hindi ko ito kailangan. Ate Su. Salamat sa iyo. Kailangan ko nang umalis. Ikaw. Dapat kang maging masaya. Sige. Lin Wan, tulad ko noong mga panahong iyon, nang magising ako mula sa pagkakamali ng kasal, marahil ay naintindihan na rin niya, ang isang babae sa buhay na ito, maaaring umasa sa mga magulang, umasa sa asawa, o umasa sa mga kaibigan, pero sa huli, ang tanging makakapagpatayo sa iyo ng matatag, ay ang sarili mo lang. Kapag naging sapat na ang iyong lakas, doon mo lang ganap na mahahawakan ang sarili mong buhay.